Si Yuchi ay isang malakas ngunit malungkot na samurai na ginugol ang buong buhay niya sa pagsasanay sa kabundukan. Gayunpaman, nang pumunta siya sa lungsod at sumali sa isang dojo na puno ng mga magaganda, ginamit niya ang kanyang samurai raze para makuha ang loob ng lahat at nagsimulang makipagsesyon. Nagsimula ang lahat sa araw na nagsasanay si Yuchi sa kabundukan kasama ang kanyang ama ngunit madaling natalo ang matanda, na nagpaisip sa kanya na nalampasan siya ni Yuchi. Pag-uwi nila, sinabi ng lalaki kay Yuchi na wala na siyang maituturo pa. Kaya kinailangan ni Yuchi na pumunta sa lungsod para maranasan ang mga bagong bagay para matigil na ang pagiging isang sosyal na awkward loner. Pagkatapos umalis ni Yuchi papunta sa lungsod, nagpadala ang matanda ng liham sa dojo ng kanyang pamangkin na hinihiling sa kanya na alagaan ang kanyang anak dahil may mental challenge ito tulad ng lahat ng mga anime fans. Kaagad, nagpulong ang dojo master na si Ibuki at ang kanyang mga kapatid na sina Ayami, Chihaya, at Kagumi para pag-usapan ito, at tumanggi si Ayami na tumira sa iisang bubong kasama ang isang lalaki. Gayunpaman, ayos lang sa ibang mga babae dahil puputulan nila ang rocket launcher niya kung susubukan niya silang paglaruan. Kaya, napilitan si Ayami na tanggapin ito. Samantala, dumating si Yuchi sa lungsod at namangha sa tanawin, ngunit inakala ng mga tao na isa siyang cosplayer dahil nakasuot pa rin siya ng damit samurai. Habang inilalabas niya ang kanyang mapa para hanapin kung saan siya makikipagkita sa mga babae, nabangga niya ang isang lalaking nagngangalang Washizo at nawala ang mapa. Si Washizo ang kilalang pinakamalakas na delinkwenteng lalaki sa lungsod. Ngunit nang sipain niya ang espada ni Yuchi para apihin siya, hinampes siya ni Yuchi sa mukha at pinatalsik siya. Gayunpaman, naaresto si Yuchi dahil sa pag-ugoy ng armas sa publiko. Ngunit napansin ng mga opisyal na isa lamang siyang walang kaalam-alam na lalaki at pinalaya siya ng may babala. Ngayong wala ang mapa, tumakbo si Yuchi ng walang patutunguhan para hanapin ang tagpuan kung saan naghihintay sa kanya ang mga babae. Gayunpaman, nainip si Ayami sa paghihintay at nagpas siyang mamili, na nag-udyok kay Chihaya na sumama sa kanya. Sinabi rin ni Kagumi na kailangan niyang mag-CR. Kaya, sinabihan siya ni Ibuki na pumunta ng mag-isa habang hinihintay si Yuchi. Kasabay nito, pumasok si Yuchi sa mall at nagpas siyang pumunta sa pinakamataas na palapag para makita ang magandang tanawin. Nang makita niya ang isang escalator sa unang pagkakataon, kinakabahan siyang umakyat dito. Ngunit gumawa ng mahika ang mga Diyos ng kwento at pinapunta siya sa silid-bihisan ng mga babae kung saan si Ayami ay sumusubok ng bagong damit. Bago pa siya makasigaw, agad niyang tinakpan ang kanyang bibig na parang isang mandurukot, at nagsimulang gumamit siya ng puwersa para makatakas sa kanyang pagkakahawak. Gayunpaman, sa huli ay nahawakan ni Yuchi ang kanyang asset, kaya sinipa niya ang mga bola-bola nito at pinalabas siya. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumigaw ng mga panlalait ng buong lakas, at dumating ang mga gwardya para arestuhin siya. Gayunpaman, nang makita niya ang isang lalaking nagnanakaw ng pitaka ng isang matandang babae, mabilis niya itong hinabol papasok sa bookstore. Doon, nakasalubong niya si Chihaya at agad na sinubukan ang pancake nito. Ngunit bago pa man niya maipaliwanag ang sarili, nakita niya muli ang magnanakaw at hinabol ito, sa wakas ay na-corner ito sa eskinita. Pagkatapos ay ginamit ni Yuchi ang hangin ng kanyang espada upang matamba ang lalaki at iniwan siya roon para mahuli ng mga pulis. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Yuchi ang kanyang paghahanap sa mga babae nang makasalubong niya ang umiiyak na si Kagumi, na hindi mahanap ang daan pabalik mula sa banyo. Matapos siyang aliwin, nangako siyang tutulungan niya itong mahanap ang kanyang kapatid. At nang tanungin niya si Kagumi kung ano ang hitsura ng kanyang kapatid, sinabi ni Kagumi sa kanya na ang kanyang kapatid ay may malalaking plot armor sa kanyang katawan. Pagkatapos ng ilang pagtingin-tingin sa paligid, sa wakas ay nakita niya si Ibuki. Ngunit bago pa man siya matawag ni Yuchi, dumating ang mga pulis, at hiniling na pakawalan niya ang babae. Gayunpaman, ginaisang ni Yuchi ang kanyang panloob na Spider-Man at nag-swing palapit kay Ibuki. Inilagay si Kagumi sa kanyang mga bisig bago lumabas mula sa bintana. Diretso siyang lumapag sa ibabaw ng tren, na nagdala sa kanya sa isang paglilibot sa Japan, at pagbalik niya, nalulumbay siya dahil malamang ay nakaalis na ang mga babae. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya si Ibuki at tinanong kung siya si Yuchi. At pagkatapos niyang sabihing oo, hinawakan niya ang kamay niya at nagpakilala bilang instructor sa isang Kuruga dojo.
Sinabi niya sa kanya na sinusundo niya siya at habang nalilito si Yuchi sa kanyang malalaking plot armor, biglang dumating ang pulis at pinusesan siya. Gayunpaman, nakaramdam ng pagkakasala si Yuchi sa kaguluhan. Kaya, bumalik siya sa mall at humingi ng tawad sa mga may-ari ng tindahan, na nag-udyok sa pulis na palayain siya. Pagkatapos noon, iniuwi siya ni Ibuki. At nang makita niyang nakilala na niya silang lahat, ipinahayag niya na nasa sabik na siyang tumira kasama sila. Nang gabing iyon, nagtipon ang mga babae sa beranda at nagsimulang magreklamo si Ayami na hindi niya tatanggapin si Yuchi dahil pinaglaruan nito ang kanyang mga pakwan. Ipinaalala rin niya sa lahat na sinubukan din ni Yuchi na makipagsesyon kay Chihaya. Ngunit naniniwala ang mga babae na aksidente lamang ito at si Yuchi ay isang mabuting tao sa puso. Itinuro rin ni Ibuki na tinulungan niya si Kagumi noong nawala ito, at napilitan si Ayami na tanggapin siya. Kinabukasan, maagang nagising si Ibuki at nakarinig ng ingay na nagmumula sa dojo. Binuksan niya ang pinto at nakita si Yuchi na nagwawagayway ng kanyang espada, at ang kanyang teknik ay napakagaling kaya't hiniling niya na gamitin niya ang isa pa niyang espada sa kanya. Nang makita siya, humingi siya ng paumanhin sa pagpasok ng walang pahintulot, ngunit sinabi niya sa kanya na ayos lang ito at pinuri siya sa pagsisikap. Napansin niya ang balde ng tubig sa kanyang kamay at nag-alok na tulungan siyang maglinis. At ito ay humantong sa isang tug of war sa pagitan nila, na naging dahilan upang matapan ang tubig sa kanya. Ang pagkakita sa kanya sa ganitong kalagayan ay nagpagising sa launcher ni Yuchi. At ang mas malala pa, nakakita siya ng isang tulang isinulat nito tungkol sa kanyang mga plot armor, na ikinagalit niya. Pinalipad niya ito diretso sa kwarto ni Ayami, at nagkataon lang na bumagsak siya dito sa posisyon ng parang taong kuweba. Pagdating ni Chihaya at Kagumi, mabilis siyang itinulak ni Ayami, at muling pinahirapan ang lalaki ni Ibuki dahil sa pakikialam sa kanila. Sa kabila nito, nanatili pa rin siya sa kanyang posisyon habang nag-aalmusal, na binanggit na mas malala pa ang kanyang naranasang pagpapahirap noong nasa bundok siya. Nang tanungin ni Ibuki kung kailangan pa ba niya ng mas maraming pagpapahirap, mabilis niyang sinabi sa kanya na tama na siya at saka bumaling kay Ayami, na may dalang cellphone. Sinabihan niya itong bayaran ang kanyang bintana or tumira sa beranda. At nagtaka si Ibuki kung tama ba talaga ang pagpapapasok sa lokong ito. Pagkatapos, inanunsyo niya na mahuhuli na sila sa paaralan. At masayang sumama si Yuchi dahil ito ang unang beses niyang pumasok sa paaralan. Tinanong ni Ayami kung ayos lang ba talaga, pero sinabi ni Ibuki na wala siyang ibang magawa dahil pinakiusapan siya ng kanyang ama. Pagkatapos lang, sinabi ni Yuchi na matagal na niyang gustong pumasok sa paaralan, kaya nagpapasalamat siya sa kanila dahil natupad ang kanyang pangarap. Gayunpaman, sinabihan siya ni Ayami na huwag makipag-ugnayan sa sinumang babae sa paaralan at tumakbo palayo dahil ayaw niyang makitang kasama ang kakatwang ito. Samantala, sa paaralan, nilalayuan ng lahat si Washizo, na siyang parehong lalaking nabangga ni Yuchi kahapon. Kahit na itinuturing siyang pinakamalakas ng iba, nakaramdam siya ng pagkadismaya dahil natalo siya ni Yuchi nang hindi man lang niya ito ginagalaw. Pagkatapos ay bigla niyang nakita si Ibuki na naglalakad papalapit sa kanya at nagtago sa likod ng isang puno habang namumula. Gayunpaman, nang makita niya ang kanyang crush na kasama ang lalaking umatake sa kanya, napagtanto niyang mabubuli siya. Kalaunan, lumipat si Yuchi sa parehong klase ni Washizo, ngunit iniisip ng lahat na talunan siya dahil sa pagsusuot ng damit samurai sa paaralan. Nang tanungin ng guro kung kilala niya si Ibuki, casual na sinabi ni Yuchi na nakatira siya rito, na ikinahiya niya. Sa kabilang banda, nagalit si Washizo at nagsimulang magwala. Ngunit nang tumawa si Ibuki sa kanya, inakala niyang sinayang lang niya ang pagkakataong makasesyon si Ibuki. Sa oras ng pahinga, sinimulan ng mga babae na kutsain si Ibuki kay Yuchi dahil magkasama sila sa bahay. Ngunit nadismaya si Ibuki at bumalik sa klase. Doon niya nakita ang ilang mga babae na sinusubukang guluhin si Yuchi, at ito ang ikinagalit niya sa hindi malamang dahilan. Habang nagsisimulang mag-isip si Yuchi tungkol sa kanila na nagsasalansan ng mga pakwan sa kanyang launcher, hinayla siya ni Ibuki palayo at sinabihan siyang tumigil sa pag-iisip sa ibang mga babae. Nang sandaling iyon, dumaan si Washizo at narinig ang lektura, ngunit naisip niya na minamaltrato ni Yuchi ang kanyang reyna. Hindi pa handang tanggapin ito, lumapit siya kay Yuchi at hinamon ito sa isang tunggalian.
Samantala, si Ayami ay sinisermonan ng kanyang guro dahil sa mababang marka, ipinapaalala sa kanya na mas magaling ang kanyang mga kapatid na babae kaysa sa kanya. Bago pa makasagot si Ayami, narinig niya ang ilang estudyante na binanggit na si Washizo ay nakikipaglaban sa isang samurai na talunan. Kaya, tumakbo siya palabas para panoorin ang tunggalian. Habang nanonood ang lahat mula sa malayo, ang mga lalaki ay nakatayo ng magkaharap, at napansin ni Yuchi na si Washizo ay mukhang mas kalmado kaysa noong huling laban nila. Sinabi sa kanya ni Washizo na tuturuan niya ito ng leksyon sa pananakit sa kanyang reyna. Ngunit nang kumilos si Yuchi na nalilito, nagalit si Washizo at sinuntok siya sa mukha. Sa kabila ng isang mahusay na tama, nanindigan si Yuchi at pinuri ang lakas ni Washizo. Bilang paggalang sa kanyang kalaban, itinabi ni Yuchi ang kanyang espada at pumayag sa isang santukan. Ngunit lalo lamang itong nagpagalit kay Washizo. Walang anumang babala, hinugot niya ang Star Fist mula sa Elder Ring Universe at pinatamaan si Yuchi ng isang nakakasawi na atake. Gayunpaman, muling tumayo ang lalaki at sinira ang sandata ni Washizo gamit ang isang mabilis na chop attack bago ininsulto ito dahil sa paggamit ng sandata sa isang santukan. Pagkatapos ay sinipa niya si Washizo pababa at sinabihan itong magsanay ng 100 taon para makapaglaban sila ng puro santukan. Nabigla ang buong paaralan nang makita ito, lalo na sina Ayami at Ibuki, na sa wakas ay napagtanto na si Yuchi ay isang mahusay na samurai. Samantala, naniniwala si Washizo na itatakwil na lamang siya bilang isang filler character, ngunit binigyan siya ni Ibuki ng panyo at sinabing gusto rin niyang makipagsuntukan lang siya. Pagkatapos niyang umalis kasama si Yuchi, inakala ni Washizo na si Ibuki ay isang mabait na reyna na natigil sa isang talunan tulad ni Yuchi, kaya't nangako siyang tatalunan niya ito balang araw at palalayain ito. Nang gabing iyon, nilanat ng malakas si Yuchi. At habang nag-aalala ang mga babae para sa kanya, patuloy siyang sumisigaw tungkol sa pagkatalo sa city life. Dahil sa awa sa maling paghusga sa kanya, nagpa siya si Ayami na magluto ng hapunan para sa kanya ngunit umakto na parang ginagawa niya ito para sa kanyang sarili. Samantala, matapos siyang pilitin ni Ibuki na uminom ng gamot at umalis para bumili ng mga grocery, isiniwalat ni Chihaya na pinalaki silang lahat ni Ibuki mula pa noong bata pa siya. Madalas, nagmumukha siyang napakahigpit, ngunit lagi niyang ginagawa ang pinakamabuti para sa kanila, kaya naman iginagalang at minamahal siya ng lahat. Narinig ito, nagpa siya si Yuchi na humingi ng tawad sa kanya pagbalik niya, hindi alam na naaawa siya sa pagsigaw niya rito. Samantala, ginawang pasilidad nuklear ni Ayami ang kusina. Ngunit nang makita ni Kagumi na nahihirapan siya, inalok niya itong tulungan sa pagluluto. Magkasama, sa wakas ay nakagawa sila ng nakakain, at niyakap ni Ayami si Kagumi, nagpapasalamat sa lahat. Pagkatapos ay nagmadali siyang pumunta sa sala dala ang pagkain, ngunit nakaupo na si Yuchi sa beranda, naghihintay sa pagbabalik ni Ibuki. Nang bumalik siya, sinimulan niyang sigawan ito dahil hindi siya nanatili sa kama, ngunit pareho silang humingi ng tawad sa isa't isa. Natawa silang dalawa, ngunit sa palagay ni Ayami ay ninakaw ang kanyang sandali at tumakbo paakyat. Habang sinusundan siya ni Yuchi, sinabihan niya itong iwan siya at naalala kung paano si Ibuki ay palaging pinakamahusay sa lahat ng bagay at nakuha ang lahat ng atensyon. Nang sandaling iyon, natisod siya sa hagdan at muntik nang matapan ang pagkain, ngunit tumalon si Yuchi para saluhin ito, dahilan para mahulog ito mula sa bintana. Nagmadali siyang lumabas at nakita siyang ligtas na nakalapag. Kaya, sinabihan niya ito na maaari niya itong kainin kung gusto niya. Agad na tinikman ni Yuchi at sinabihan siyang masarap ito, at talagang ikinatuwa niya ito. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Yuchi na ngumiti ng madalas dahil mas maganda siyang tingnan kapag ganito, ngunit sinipa niya ito sa mukha dahil sa kahihiyan. Kinabukasan, dalawang babae na nagngangalang Subasa at Angela ang dumating sa lungsod. At habang hinahangaan ni Subasa ang tanawin, hiniling ni Angela sa kanya na manatiling nakapokus dahil kailangan niyang tapusin ang kanyang target, na walang iba kundi si Yuchi. Dagdag pa niya na nasa sabik siyang ilabas ang estilo ni Subasa na Sububame Benten, ngunit lumingon siya at nakitang tumakas na si Subasa. Samantala, nililinas ni Ibuki at Yuchi ang dojo at sumama si Ayami sa kanila, na medyo hindi pangkaraniwan.
Nang tanungin siya ni Ibuki kung ayos lang siya, sinabihan siya ni Ayami na tumahimik at naalala kung paano sinabi sa kanya ni Chihaya kagabi na sina Ibuki at Yuchi ay nasa iisang klase, kaya dapat niyang subukang gumugol ng mas maraming oras kasama si Yuchi sa dojo. Pagkatapos lang, nakita siya ni Yuchi na nakatingin sa kanya at tinanong kung may kailangan siya, ngunit mabilis niyang inilihis ang kanyang tingin at nataranta. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng silid. At habang inaakala ni Yuchi na umalis siya para mag-jogging, napansin ni Ibuki na may mali sa kanya. Kalaunan sa paaralan, nagdala ang guro ng isang bagong transfer student na si Tsubasa pala. Agad na namangha ang lahat ng lalaki sa kanya, at nang tawagin siyang cute ni Yuchi, inayos ni Tsubasa ang kanyang mukha para magbigay ng atensyon sa ibang mga babae. Lingid sa kanilang kaalaman, pinapanood sila ni Angela mula sa malayo at naalala kung paano gustong mag-enroll ni Tsubasa sa iisang paaralan ni Yuchi. Inisip ni Angela na papalapit na si Tsubasa kay Yuchi para tusukan siya sa likod sa tamang sandali, ngunit gusto lang ni Tsubasa na mamuhay ng normal na buhay bilang isang estudyanteng babae. Sa panahon ng bakasyon, nilapitan si Tsubasa ng kanyang mga kaklase na gustong maging kaibigan niya, at ito ang ikinatuwa niya. Ngunit nang tanungin nila siya tungkol sa kanyang nakaraan, natigilan siya sa kanyang kinatatayuan dahil hindi niya masabi sa kanila na isa siyang martial artist na nakatira sa kabundukan. Habang naghihintay ang lahat ng sagot, sinipa ng isang delinkwenteng estudyante ang isang bola ng soccer papunta sa kanya nang ilihis niya ito sa pamamagitan ng likas na ugali. Napaatras ang lahat sa gulat, na nagpaisip sa kanya na hindi siya kailanman magkakaroon ng normal na buhay. Sa sandaling iyon, lumapit si Yuchi sa kanya, pinupuri ang kanyang mga kasanayan at tinanong kung anong uri ng pagsasanay ang mayroon siya noong bata pa siya. Sakto lang, pumasok si Ibuki at pinigilan siyang makagulo sa kanya bago nagpakilala bilang pangulo ng klase. Pagkatapos noon, nagpakilala rin si Yuchi. At si Angela, na nanunood mula sa labas, ay humanga, iniisip na mabilis na naging kaibigan ni Tsubasa ang kanyang target. Kasunod nito, tinulungan ni Yuchi si Tsubasa na maging pamilyar sa mga aktibidad sa paaralan bago siya nagpaalam. Habang masayang naglalakad palabas si Tsubasa, nakasalubong niya ang ilang mga senior na agad na nagsimulang mangapi sa kanya, ngunit si Washizo ang naging kanyang knight in shining armor. Pagkaalis niya, agad siyang umibig sa lalaki at nagsimulang tumalon-talon hanggang sa magpakita si Angela upang tanungin kung kumusta ang kanyang misyon. Nag-aalangan siyang sinabi na hindi niya nabigyan ng pagkakataong talunin si Yuchi, ngunit ipinaalala sa kanya ni Angela kung gaano kahalaga para sa kanya na talunin si Yuchi. Lumalabas na malapit nang matapos ang estilo ng pakikipaglaban ng kanyang pamilya, at may nangako na papandohan ang kanilang dojo kung matatalo nila si Yuchi. Muling tumakbo si Tsubasa para hindi makalaban ang unang kaibigan niya sa paaralan. Nakasalubong niya sina Yuchi at Ibuki, ngunit naabutan ni Angela at ibinunyag ang mga plot armor ni Tsubasa, kabilang ang katotohanang siya ang pinuno ng Tsubama Benten style at dumating upang hamanin ito sa isang tunggalian. Matapos pigilan siya sa pag-nosebleed, nagmadaling kinuha ni Ibuki ang mga damit ni Tsubasa at napagtanto niyang medyo mabigat ang mga ito. Doon, sinimulang atakihin ni Tsubasa si Yuchi at napansin mula sa mga mata nito na nawala na ang lahat ng emosyon sa kanyang kaluluwa. Isiniwalat ni Angela na si Tsubasa ay isang mahiyain na babae na hindi kayang ipakita ang kanyang lakas sa publiko. Kaya, sinanay niya ito na pigilan ang lahat ng kanyang emosyon kapag umabot na sa sukdulan ang kanyang kahihiyan. Ngayon, gamit ang lahat ng kanyang lakas, patuloy na inaatake ni Tsubasa si Yuchi, ngunit tumanggi itong lumaban nang hindi nalalaman ang dahilan sa likod ng kanilang tunggalian. Nang sandaling iyon, dumating si Washizo at tinanong kung ano ang nangyayari, na agad siyang napatigil. Pagkatapos ay inakala ni Washizo na si Yuchi ay nakikipagtuwatiming kay Tsubasa, kaya isinuot niya ang kanyang jacket at nangakong papahirapan si Yuchi para sa kanya. Bago pa man makapagpaliwanag si Yuchi, nagsimulang umiyak si Tsubasa at tumakbo palayo. Kaya, sinabi sa kanya ni Angela na hindi pa tapos ang laban bago siya tumakbo palayo. Kalaunan, sinabi sa kanya ni Tsubasa na labis siyang nahihiya na mabunyag ang kanyang mga plot armor sa harap ni Washizo, at ang tanging gusto niya ay mamuhay ng normal. Patuloy siyang umiiyak habang ipinapahayag ang kanyang pagkamuhi sa martial arts at kay Angela. Kaya, sa wakas ay napagtanto ni Angela na samobra na siya at iniwan ang kanyang sarili.
Dumiretso siya sa dojo kung saan ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Yuchi at hinamon ito sa isang tunggalian. Pagkatapos ay tumalon siya patungo sa kanya, at pagkatapos nilang magpalitan ng unang atake, aksidenteng nasira ni Yuchi ang kanyang buong plot armor. Habang dumarating ang iba, hiniling ni Angela kay Yuchi na ipagpatuloy ang tunggalian, ngunit ang pag-ugoy ng kanyang mga higanteng pakwan ay nagpatigil sa kanyang kinatatayuan. Tinanong ni Ibuki kung bakit sila ni Tsubasa ay hinahamon si Yuchi, at sa wakas ay isiniwalat niya na binabayaran sila para tapusin siya. Matapos banggitin na ito ay para buhayin ang estilo ng pakikipaglaban ng kanilang dojo, inatake niya ito gamit ang kanyang mga kamay na parang Wolverine, ngunit ikinulong ni Yuchi ang kanyang mga daliri sa kamay nito, sinabi sa kanya na isang kawalang isipan na buhayin muli ang kanilang dojo gamit ang pera mula sa isang kainahinalang tao. Pagkatapos ay binanggit niya kung paano kakaunti lamang ang mga estudyante sa dojo ni Ibuki, ngunit ipinagmamalaki niya ang kanyang mga turo dahil hindi mahalaga ang bilang at pera. Ang tanging mahalaga ay ang pagmamalaki ng kanyang estilo. Idinagdag niya na pareho silang may kahangahangang mga kasanayan at hindi nila dapat kalimutan ang kanilang tunay na layunin. Sa wakas ay tumama ito sa kanyang puso. Kaya, umalis siya at tumakbo kay Tsubasa sa labas. Agad na tumakbo si Tsubasa sa kanyang mga bisig habang umiiyak at humingi ng tawad sa mga sinabi niya kanina, idinagdag na ayaw niyang saktan si Yuchi dahil kaibigan niya ito. Sa sandaling iyon, napaluha si Angela, napagtanto na ninakaw niya ang pagkabata ni Tsubasa para sa makasariling mga dahilan at nangakong paglilingkuran siya ng mabuti mula ngayon. Kinabukasan, habang pauwi si Yuchi galing sa paaralan, namula si Ibuki at nagpasalamat sa kanya sa mga sinabi nito tungkol sa kanya kay Angela. Bago pa siya makasagot, tumakbo papasok si Tsubasa at isiniwalat na nagtatrabaho siya ng part-time para suportahan ang sarili sa lungsod. Nakita rin nila si Angela na nagtatrabaho sa isang restaurant at pinasalamatan niya si Yuchi sa pagpapakita sa kanya ng tamang landas, na nangangakong bubuhayin nila ang kanilang estilo ng pakikipaglaban at ipagmamalaki ito tulad niya. Pagkatapos lang, dumating si Washizo sa restaurant at nagsimulang magpanik si Tsubasa bago ibalik sa kanya ang jacket na ibinigay niya sa kanya noong isang araw. Sinabihan siya ni Washizo na itapon na lang ito, ngunit nagmakaawa siya na hayaan na lang niya itong itago, na nagpapaisip sa kanya na talagang mahirap siya. Pagkatapos ay sinabihan niya itong kunin kung gusto niya, at ito ay lubos na nagpasaya kay Tsubasa. Pagkatapos ay binati ni Yuchi ang mga babae ng good luck at tiningnan siya ni Ayami ng may pagkamangha. Samantala, ang lalaking nagpapapaslang kay Yuchi ay dumating sa lungsod at nangakong hahanap ng iba pang mga paraan upang tapusin siya. Pagkalipas ng ilang araw, nakaupo si Chihaya sa beranda at nakikipag-usap sa kanyang manga publisher sa telepono. Samantala, sina Ibuki at Yuchi ay nag-i-sparring sa dojo habang ang ilang mga batang estudyante ay natututo sa pamamagitan ng panonood sa kanila. Bago ito, humingi ng tulong si Ibuki sa kanya. At nang tanungin ng isang batang lalaki kung malakas siya, sinabi sa kanya ni Ibuki na mas malakas si Yuchi kaysa sa kanya. Medyo nag-alangan si Yuchi dahil hindi pa niya ginamit ang kanyang espada para sa pagpapakitang gilas. Ngunit nagpumilit si Ibuki dahil gusto niyang gamitin niya ang kanyang espada sa kanya. Sa kasalukuyan, naglalaban na ang dalawa at nagpasya si Yuchi na gawin ang lahat dahil sa lubos na paggalang sa kanya. Gayunpaman, nauwi siya sa paghiwa ng kanyang uniforme at paglantad ng kanyang mga pakwan. Kaya, pinahirapan ni Ibuki ang lahat, kabilang ang kanyang mga estudyante. Matapos niya silang paalisin, nagbiro si Yuchi na apat lang ang estudyante niya dahil isa siyang marahas na guro, at sumang-ayon si Ayami sa kanya. Gayunpaman, nang magsimulang makipagtalo si Ibuki, iniwan ni Ayami ang kanyang sarili at tumungo sa shower. Sa loob ng bathtub, ginalaw niya ang kanyang mga daliri upang tumugma sa posisyon ng espada nina Yuchi at Ibuki, ngunit palihim na pumasok si Chihaya at tinanong kung nababaliw na ba siya. Nagulat si Ayami at nagtanong kung bakit siya nandito. Kaya, sinabi ni Chihaya sa kanya na wala na siyang ideya para sa kanyang manga at gusto niyang maligo para magpalamig ng ulo. Pagkatapos ay tinanong niya si Ayami kung may nangyari sa pagitan nila ni Yuchi, dahil sa katotohanang napakabait ng kanyang kilos sa harap niya, ngunit itinanggi ni Ayami na may interes siya sa talunang iyon. Nagbigay ito ng ideya kay Chihaya, kaya umalis siya sa banyo upang kumuha ng ilang datos tungkol kay Yuchi. Samantala,
dumating si Washizo sa dojo upang ibalik ang panyo na minsang ipinahiram sa kanya ni Ibuki, at inaasahan niyang mai-inlove ito sa kanya sa pamamagitan lamang ng aksyon na ito. Gayunpaman, pagpasok niya sa loob, bigla niyang nakita na marumi ang sapatos niya at nakadamit siya na parang hindi manliligaw. Kaya tumakbo siya pauwi para magbihis ng bagong damit. Kalaunan, nagtaka si Yuchi kung bakit napaka-violent ni Ibuki nang biglang sumulpat si Chihaya at kinaladkad siya papunta sa kwarto nito. Doon, ipinakita niya sa kanya ang manga na pinagtatrabahuhan niya, at nabighani ang lalaki sa kung gaano siya kagaling magkwento. Matapos itong basahin, sinabi niya sa kanya na hindi na siya makapaghintay sa susunod na bahagi, ngunit natuwa si Chihaya at nagsimulang magbigay sa kanya ng mga spoiler. Pagkatapos ay umatras siya, inamin na nadala siya dahil hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong marinig ang opinyon ng isang lalaki. Pero natuwa si Yuchi na makita siyang masigla sa unang pagkakataon. Nang marinig ito, biglang lumapit si Chihaya at tinanong kung may karelasyon ba siya, ngunit sinabi niya na lagi siyang nakatira ng mag-isa kasama ang kanyang ama. Pagkatapos ay ibinaon niya ang braso nito sa kanyang mga plot armor at tinanong kung may gusto ba ito sa isang tao bago hindi komportableng lumapit sa kanyang mukha. Kasunod nito, marahan niyang sinabihan si Yuchi na damhin ang tibok ng puso nito at dahan-daang tinanggal ang butones ng kanyang damit, sinasabihan siyang gawin ang anumang gusto niya sa kanya. Sa kabila ng pagtukso, pinatunayan ni Yuchi na isa siyang tunay na alpha male tulad mo sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya palayo at pagsasabi sa kanya na pumunta siya rito para magsanay at hindi mawala ang kanyang V-card. Sinabihan din siya ni Yuchi na gawin ang mga bagay na ito sa isang taong tunay niyang mahal. Ngunit tumawa ng malakas si Chihaya at isiniwalat na gusto lang niyang pansinin ang reaksyon nito para makita kung anong klaseng lalaki siya. Nagalit si Yuchi at akmang aasikasuhin siya, ngunit pumasok si Ibuki sa silid at tinanong si Chihaya kung ayos lang ba siya. Nagsinungaling si Chihaya na sinubukan ni Yuchi na makipaglaro sa kanya. Kaya nang pahirapan siya ni Ibuki, nagkomento si Chihaya na nagseselos lang si Ibuki at isinara ang pinto, na lalong nag-iwan kay Ibuki na nenas. Gayunpaman, sinabi ni Ibuki na hindi pa niya nakitang ganito kasaya si Chihaya, kaya nagpasya siyang hayaan na lang ang pangyayaring ito. Dagdag pa niya na nag-aaral si Chihaya at nagtatrabaho rin ng part-time, na nag-iiwan sa kanya na walang lugar para masiyahan sa kanyang buhay. Kaya nagpasalamat si Ibuki kay Yuchi sa pagtulong sa kanya na maibsan ang stress. Nang gabing iyon, tinanong ni Ayami si Chihaya kung ano ang ginawa niya kay Yuchi, ngunit binanggit lang niya na mabuting tao si Yuchi at pinayuhan siyang huwag pigilan ang sarili niyang nararamdaman. Nang gabing iyon, habang nagising si Yuchi para gumamit ng banyo, nakita niyang nagtatrabaho pa rin si Chihaya. Kinabukasan, umuwi si Kagumi at nadatnan si Ibuki na hinahabol si Yuchi dahil aksidenteng nahawakan ang kanyang mga plot armor. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nabangga siya ni Yuchi at nabasag ang isang bagay na nilikha niya sa klase ng sining. Nang magsimula siyang umiyak, nagalit si Ibuki at pinalaya si Yuchi sa bahay bago inaliw si Kagumi. Nang magmakaawa si Yuchi na papasukin siya, binuksan ni Ibuki ang pinto at sinabihan siyang ihatid ang notebook ni Chihaya sa kanya habang inaayos niya ang proyekto sa sining ni Kagumi. Tinanggap niya ang trabaho, napunta siya sa labas ng paaralan ni Chihaya, umaasang matutubos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagiging kapaki-pakinabang. Gayunpaman, casual siyang pumasok sa silid-bihisan ng mga babae at napahirapan. Samantala, nasa klase si Chihaya at gumagawa ng mga tala sa isang papel dahil ang notebook niya ay nakay Yuchi. Tinawag siya ng kanyang guro sa harap ng buong klase, ngunit ang atensyon ng lahat ay nalipat sa kaguluhan sa labas kung saan tumatakbo si Yuchi para sa kanyang buhay. Kalaunan, sinalubong siya ni Chihaya sa bulwagan at tinanggap ang kanyang notebook mula rito. Inamin na nakalimutan niya ito sa bahay dahil nagpuyat siya buong gabi sa paggawa ng kanyang manga. Napansin niya na talagang mahal niya ang manga, at inamin naman ng babae na mahal niya ito at idinagdag na ang manga lang ang tanging bagay na sineseryoso niya sa mundong ito. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa tulong nito at tumakbo palayo, at natuwa si Yuchi dahil ang engkwentrong ito ang nagpalapit sa kanya ng kaunti. Pagbalik sa dojo, si Ibuki ay nasa kalagitnaan ng pagkukumpuni ng proyektong sining ni Kagumi. Inamin niya na medyo magulo ang mga bagay-bagay dahil kay Yuchi, ngunit hinangaan niya ito dahil mahusay ito sa paggamit ng espada. Kalaunan,
Habang paalis na si Yuchi sa paaralan, narinig niya ang ilan sa mga kaklase ni Chihaya na nagsasalita ng masama tungkol sa kanya, na ikinagalit niya. Dahil sa hinala na may ginawa sila, nagmadali siyang bumalik sa klase at nadatnan si Chihaya na hawak ang kanyang mga punit na piraso ng manga. Nagpasya siyang pahirapan ang mga lalaki, ngunit sinabi nito sa kanya na ayos lang dahil may oras pa siya bago ang deadline at hiniling na umalis bago pa may makakita sa kanya. Pagkatapos ay ikinulong niya ang sarili sa loob ng silid-aralan at nagsimulang umiyak dahil labis siyang naaakit sa kanyang trabaho at hindi siya sineseryoso ng iba. Narinig ni Yuchi ang kanyang pag-iyak mula sa kabilang panig. Kaya ginaising niya ang kanyang panloob na Itachi at umatake ng malakas sa mga lalaking pamunit sa kanyang manga. Kalaunan, lumabas si Chihaya at nakita ang mga lalaki na bumagsak sa lupa. Ngunit sa halip na pagtawanan sila, hiniling niya na matagpuan nila ang kanilang pasyon sa mundong ito. Kalaunan, sa wakas ay naibalik ni Ibuki ang sirang proyekto sa sining. At kahit na hindi ito pareho ang hitsura, mas nagustuhan ito ni Kagumi dahil inayos ito ni Ibuki para sa kanya. Pagkatapos lamang, isiniwalat ni Chihaya na natapos na niya ang pagguhit ng bida para sa kanyang susunod na isang shot, at ibinatay niya ito sa isang superhero na nagpahirap sa mga bully sa paaralan. Kahit na itinanggi ni Yuchi na may kinalaman siya rito, sinabi ni Chihaya na ipapakita niya ang kanyang pagpapahalaga sa bayaning ito sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng kanyang kwento sa mundo sa pamamagitan ng manga. Pagkatapos, napansin ni Yuchi na ang kanyang kamay ay namula dahil sa masyadong matagal na paghawak sa espada, at sinabi ni Chihaya na ang kanyang kamay ay namula rin dahil sa labis na pagtatrabaho. Pagkatapos ay nag-handshake siya sa kanya at sinabing patunay ito ng kanilang pagmamahalan bago tumakbo para i-fax ang kanyang manga. Dahil dito, nainggit sila Ayami at Ibuki, kaya sobrang nagalit din sila dahil sa pagtatangka niyang makipagsesyon kay Chihaya. Pagkalipas ng ilang araw, naglalakad si Yuchi papuntang paaralan kasama si Ibuki, napansin kung paano ang bawat araw ay isang bagong karanasan bilang isang mag-aaral, at hindi pa rin siya sanay dito. Nang sandaling iyon, tatlong babae ang lumapit kay Yuchi, at isa sa kanila na nagngangalang Hinagata ang lumapit sa kanya para bigyan siya ng isang sulat. Matapos siyang tumakas kasama ang kanyang mga kaibigan, nagsimulang magwala ang mga lalaki sa paligid niya at isiniwalat na si Hinagata ay karibal ni Ibuki sa kasikatan. Gayunpaman, inakala ng talunan na binigyan siya nito ng dobleng hamon sa halip na isang love letter at sabik na siyang labanan siya. Kalaunan sa klase, binasa ni Ibuki ang liham para kay Yuchi at sa wakas ay sinabi niya sa kanya na niyayaya siya ni Hinagata na makipag-date. Muli, inakala ni Yuchi na ang date ay isang magarbong salita lamang para sa tunggalian, kaya hiniling niya kay Ibuki na ipaliwanag ang ibig sabihin nito. Gayunpaman, natarante si Ibuki at binigyan siya ng gabay ng isang dummy sa pag-ibig. Matapos itong basahin, nagsimulang umakto si Yuchi na parang isang talunan, ngunit hinampes siya ni Ibuki sa ulo at umalis, na naguluhan siya. Pagkatapos ay nagsimulang magalit si Ibuki sa mga pasilyo, ngunit napagtanto niya na si Yuchi ay talagang walang ideya tungkol sa pag-ibig, kaya bumalik siya upang pigilan siya sa pagbabayad ng sustento habang buhay. Pagkatapos ay niyaya niya itong makipag-date sa harap ng buong klase, at lahat ng kanyang mga kaklase ay nagsimulang mataranta. Gayunpaman, idinagdag ni Ibuki na isa siyang ganap na talunan pagdating sa mga babae sa ngayon. Kaya, gusto niyang siya ang unang mag-practice date kasama niya. Pagka-uwi, sinubukan niya ang iba't ibang damit para makita kung alin ang mas magpapaganda sa kanya. Habang humihinto siya upang tanungin ang sarili kung bakit siya nagpupumilit para sa isang pekeng date, pumasok sina Chihaya at Kagumi sa silid at tinanong kung mawawala ba ang kanyang V-card ngayong gabi. Sinabi ni Ibuki na bibili siya ng mga grocery at tumakbo palabas, ngunit natisod siya sa hagdan na parang talunan. Pagkatapos, nagkita sila ni Yuchi sa lungsod at napagtanto na hindi niya ito sinamahan simula nang dumating ito. Lumingon siya upang tanungin kung gusto nitong pumunta sa isang lugar, ngunit nakita niya si Yuchi na nagbibigay ng bukas na hamon sa sinumang makakalaban sa kanya. Hinampes siya ni Ibuki sa ulo at kinaladkad palabas doon papunta sa isang tindahan ng damit para tumigil na ito sa pananamit na parang samurai. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya na maganda ang itsura nito at sa huli ay idiniin niya ang kanyang mga plot sa kanyang likod, na nagpamula sa kanya. Pagkatapos ay napansin niya ang isang bahagi ng mga cute na plushies at sinimulang tingnan ang mga ito.
Ngunit nang maabyutan ni Yuchi, kinabahan siya at nagpatuloy dahil ayaw niyang isipin ni Yuchi na siya ay immature. Samantala, si Ayami ay namimili kasama ang kanyang mga kaibigan, at sinabi sa kanya ng isa sa kanila na magiging perpekto siyang 10 kung mayroon siyang mas malalaking plot armor. Habang pinipiga ni Ayami ang mga plot armor ng kanyang kaibigan para parusahan siya, napansin ng isa pa niyang kaibigan si Ibuki sa tindahan. Nang makita siya ni Ayami kasama si Yuchi, bigla siyang tumakbo palayo nang walang ipinaliwanag. Hindi alam ito, dinala ni Ibuki si Yuchi sa isang bowling alley, ngunit ang lalaki ay naghagis rito na parang baseball. Kaya, tinuruan niya itong igulong sa eskinita. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na masyadong malapit siya at humingi ng tawad, ngunit nabitawan nito ang bola sa kanyang paa. Habang gumugulong siya, hindi sinasadyang nasulyapan niya ang takip ng pancake ni Ibuki, at sinimulan niya itong hampasin agad. Di nagtagal, pumasok ang may-ari at sinigawan sila dahil sa pang-iistorbo sa iba habang pinapanood ito ni Ayami mula sa malayo. Nagsimula siyang magtaka kung ano ang pinag-uusapan ng dalawang ito, ngunit biglang sumama sa kanya sina Chihaya at Kagumi at napansin na mukhang isang magandang date ito. Pagkatapos ay umupo ang mga babae para panoorin silang lahat, ngunit biglang tumayo si Ayami at sinabing mas mabuting huwag silang istorbohin. Pagkaalis niya, nanatili si Chihaya para mag-imbestiga at matamang pinagmasdan si Ibuki habang malumanay na tinuturuan si Yuchi kung paano laruin ng maayos ang laro. Lingid sa kanilang kaalaman, may ibang taong nanunood sa kanila na may masamang balak at napagkamalan silang isang tunay na magkasintahan. Mabilis na ipinaalam ng lalaki sa kanyang amo, na nag-utos sa kanyang allipiers na putulin ang relasyon at tapusin si Yuchi. Samantala, si Washizo ay nasa lugar kasama ang kanyang kaibigang si Turi, at nakita nila si Ayami na naglalakad mag-isa habang mukhang malungkot nang banggitin ni Turi na si Ayami ay nakababatang kapatid ni Ibuki. Sinimulan ni Washizo na isipin siya bilang isang sister-in-law at sinabihan si Turi na layuan siya. Pagbalik sa mall, bumili sina Ibuki at Yuchi ng ice cream, nagkaraoke, at bumisita sa restaurant ni Subasa para kumain ng ramen. Habang pauwi, pinag-usapan nila ang kanilang araw, at napansin ni Ibuki kung paano siya mukhang isang normal na lalaki na nakasuot ng regular na damit. Nakakita rin siya ng magkahawak kamay na magkasintahan at sinubukang hawakan ang kamay ni Yuchi, ngunit nang lumingon ito para magtanong, nataranta ito at nahulog sa fountain. Mabilis na kumilos si Yuchi para iligtas siya, ngunit pareho silang nabasa. Mabilis na umatras si Yuchi at humingi ng tawad dahil inaasahan niyang may isa pang paghampas, ngunit nagsimulang tumawa si Ibuki dahil palagi itong nauuwi sa gulo sa paligid niya. Nang makita ito, inilabas ni Yuchi ang isang plush na palihim niyang binili para sa kanya mula sa tindahan dahil nakita niya itong tinitingnan ito, at ito ang labis niyang ikinatuwa. Nangako siyang pahahalagahan ito, nagpasalamat si Yuchi sa pagsasanay kasama siya at sinabing handa na siya para sa totoong date. Sa sobrang pagkahumaling ni Ibuki sa sandaling iyon ay nakalimutan niyang pekeng date lang pala iyon, kaya tumakas siya mula roon para itago ang kanyang kalungkutan. Bigla na lang sumulpat si Hinagata mula sa kung saan para tanungin kung handa na ba siyang sumagot sa love letter nito, at pumayag si Yuchi. Nagpasalamat siya sa pag-imbita sa kanya, ngunit tinanggihan ang proposal nito dahil sa palagay niya ay ang mga nagmamahalan lang ang dapat makipag-date. Nang marinig ito, umatras si Hinagata, inamin na plano nitong unti-unting tapusin siya, ngunit ngayon ay mabilis niya na siyang matatapos. Pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang sandata, at isiniwalat na isa lamang itong panlilinlang nang simulan niya itong atakihin. Naiwasan ni Yuchi ang lahat ng kanyang mga atake at malapit nang tumama, ngunit ginamit niya ang kanyang mga pagiging maganda para ilihis ang atensyon nito at gumanti. Samantala, biglang nilapitan si Ibuki ng dalawang lalaki na sinubukang guluhin siya, dahil napansin nilang talunan ang kanyang kasalukuyang kasintahan. Itinapon din nila ang plush na ibinigay ni Yuchi, ngunit ikinagalit niya ito, kaya pinuri niya ito at nagpas siyang pahirapan ang mga lalaki. Samantala, tumalon si Hinagata papunta kay Yuchi upang tapusin ito, ngunit ninakaw nito ang sandata nito at sinira ang uniforme nito gamit ang kanyang windburst. Matapos tumakbong umiiyak si Hinagata, nakita ni Yuchi sina Chihaya at Kagumi at sinabihan silang lumabas, na nagpapakitang alam niyang pinapanood siya ng mga ito mula pa sa simula. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Ibuki at nagmadaling tulungan siya,
para lamang matuklasan na pinahirapan na niya ang dalawang lalaki ng mag-isa. Bago pa man siya makapagtanong ng kahit ano, iminungkahi niya na umuwi na sila at kumain ng hapunan. Samantala, nalaman ng amo ni Hinagata ang kanyang pagkabigo na talunin si Yuchi, kaya nagpasya siyang magpadala ng isang mas malakas na tao para tapusin siya. Nang gabing iyon, nalaman ni Ayami na sina Ibuki at Yuchi ay nasa isang practice date, na nagpakalma sa kanya. Gayunpaman, nagsimula siyang magpanik muli nang mapagtanto niyang magkakaroon din ng totoong date. Sa ibaba, sumama si Yuchi kay Ibuki sa sala at binati niya ito ng swerte sa kanyang date. Gayunpaman, dinala siya ni Yuchi sa labas at sinabi sa kanya na pagkatapos ng araw na ito ay napagtanto niya na tanging ang mga nagmamahalan lamang ang dapat mag-date. Kaya, tinanggihan niya si Hinagata. Sinabi rin niya na baka hindi na siya makahanap ng taong magmamahal sa kanya. Ngunit ang narinig niya rito ay ikinagalit ni Ibuki dahil sa tingin niya ay mabuti siyang tao. Kinabukasan sa paaralan, hawak pa rin ni Washizo ang panyo na ibinigay sa kanya ni Ibuki, at nag-aalala siyang baka masamain siya nito kung hindi niya ito ibalik agad. Sakto, lumabas si Turi ng banyo at malapit ng patuyuan ang kanyang mga kamay gamit ito, ngunit itinaboy siya ni Washizo palayo. Kalaunan, naawa siya sa pananakit sa kanyang kaibigan at nagpas siyang ibalik agad ang panyo, ngunit nakita niya si Ibuki na hinahabol si Yuchi gamit ang isang kahoy na espada. Lumabas na nagdugo ang ilong ni Yuchi sa klase ng sining matapos makita ang plotless na iskultura, at hinahabol siya nito para patumbahin siya. Ginamit ni Washizo ang pagkakataong ito para ibalik ang panyo, ngunit naihampas niya ang espada at aksidenteng nasugatan ito ng hangin. Pumunta si Washizo sa infirmary para magpagamot at nagpas siyang iwan ang panyo sa kanyang shoe locker kasama ang isang love letter. Pagkatapos ay inisip niya na magkikita sila ni Ibuki sa bubong dala ang nasabing sulat at sila ay mabubuhay ng maligaya magpakailanman. Habang siya ay nangangarap, tinanong ng nurse si Turi kung nauntog ba ang ulo ni Washizo habang papunta, ngunit sinabi niya sa kanya na normal lang iyon. Nang araw na iyon, magkasamang pumunta sina Ibuki at Yuchi sa shoe locker at nakakita ng isang sulat mula kay Washizo, na nagsabing si Ibuki ang unang kumausap sa kanya habang tinatrato siya ng lahat na parang isang delinquent. Binati rin siya nito ng magandang umaga araw-araw na may maliwanag na ngiti, at lalo niya itong nagustuhan. Habang hinihintay niya ito sa bubong na umaasang makakatanggap ng tugon, dumating si Yuchi na hawak ang sulat, na nagpaisip sa kanya na inilagay niya ito sa maling locker. Ngunit dahil alam na ni Yuchi ang nararamdaman niya para kay Ibuki, nagpasya siyang linawin na hindi niya hahayaang nakawin ito ng sinuman mula sa kanya. Gayunpaman, naniniwala si Yuchi na interesado siya sa martial arts at nais niyang sumali sa dojo ni Ibuki. Bago pa makapagpaliwanag si Washizo, dumating na rin si Ibuki at pumayag na tanggapin siya bilang isang mag-aaral, na nag-udyok sa kanya na tanggapin ito ng automatiko. Habang pabalik, nagtataka si Ibuki kung bakit ibinalik ni Washizo ang panyo sa kanya, ngunit sa halip ay itinuro ni Yuchi na ang kanilang dojo ay magiging mas masigla na ngayon. Bigla, huminto si Ibuki upang alalahanin ang mga araw na kinaiinisan niya ang mga madaling araw dahil dati ay nag-iisa siya. Ngunit ngayon, inaabangan niya ang mga ito dahil napakaraming bagay ang binago ni Yuchi. Habang nakangiti siya sa kanya, mabilis na iniwas ni Yuchi ang tingin, iniisip na sasaktan siya nito kung sasabihin niyang maganda ang hitsura niya. Sa ibang lugar, isang supreme swordsman na nagngangalang Jinjero ang nag-apula ng mga kandila gamit ang kanyang espada, at isang lalaking nakamaskara ang dumating upang pasiglahin siya. Pagkatapos ay ikinwento niya kay Jinjero ang tungkol sa tunggalian ng kanilang pamilya sa mga Ukiah, at idinagdag na ang kanilang anak na si Yuchi ay umalis sa mga bundok upang ipalaganap ang kanyang mga turo sa mundo. Naniniwala siya na ang estilo ng pakikipaglaban ng Ukiah ay isang kahihiyan sa mundo ng mga samurai at ang tunay na estilo ng pakikipaglaban ang ginagamit ni Jinjero, kaya naman inalok niya ito ng malaking halaga ng pera upang tapusin si Yuchi. Gayunpaman, sinunog ni Jinjero ang buong briefcase, idineklara na wala siyang pakialam sa pera at tatapusin si Yuchi ng libre kung totoo ang sinasabi ng lalaking nakamaskara. Pagkatapos nito, umalis ang lalaking nakamaskara sakay ng kanyang pribadong helicopter, sigurado na sa pagkakataong ito ay kinuha niya ang tamang tao para sa trabaho. Samantala, dumating si Washizo sa dojo kasama si Turi, na nagtanong kung bakit sila narito.
Kahit na ayaw ni Washizo sa martial arts, galit na sinabihan siya ni Washizo na tumahimik at umuwi. Ngunit habang sinusubukan ni Turi na pakalmeyan siya, bigla siyang sinipa sa likod ng ibang mga estudyante ng dojo dahil sa pagharang sa pasukan. Nagsimula ito ng isang maikling pagtatalo sa pagitan nila, na mabilis na naputol nang dumating si Ibuki na mukhang isang anghel. Matapos humanga si Washizo sa tanawin, sinabi niya sa mga lalaki na ang mga bagong estudyanteng ito ay kaibigan niya, ngunit sinabi ni Turi na sama-sama lang siya. Napagtanto ng mga lalaki na mayroon na silang mga junior sa dojo at sinabihan silang huwag magdulot ng labis na gulo. Ngunit nakatuon pa rin si Washizo sa kung kailan niya tinawag siyang kaibigan at nakarating sa kalangitan na may dagat. Habang tinatanggap sila ni Ibuki sa loob, natuwa si Washizo na turuan siya nito. Ngunit sinabi niya rito na mag-iiba ang leksyon nito dahil bago lang ito. Doon niya napagtanto na si Yuchi ang magtuturo sa kanya. Samantala, sinimulan na ni Jinjero ang kanyang paglalakbay patungo sa lungsod, at determinado siyang ipadala si Yuchi pabalik sa mga Diyos. Sa dojo, gumugol ng ilang oras sina Kagumi at Chihaya upang pag-usapan ang mga bagay-bagay, kabilang ang mga bagong karagdagan sa kanilang dojo. Doon, tinuturuan ni Ibuki ang mga lalaki kung paano mag-swing ng espada, at pinapanood siya ni Washizo na parang isang lover boy. Nang sandaling iyon, sinampal siya ni Yuchi dahil sa pagkagambala, ngunit hinugot ni Washizo ang kanyang sandata at nagpas siyang lumaban. Gayunpaman, nang tanungin siya ni Ibuki kung ayos lang siya, mabilis niya itong itinago at bumalik sa pagiging isang talunan. Nang sandaling iyon, pumasok sina Chihaya at Kagumi sa dojo at nakasalubong si Turi, na nagsabing nandito lang siya para sa moral na suporta. Di nagtagal, umuwi si Ayami at nadatnan si Ibuki na hinahabol si Yuchi dahil masyadong sinanay niya si Washizo noong unang araw niya. Pagkatapos ay malumanay niyang sinabihan si Yuchi na huwag masyadong maghigpit kay Washizo, at nagselos si Ayami nang makita ito. Tinulungan din ni Turi si Washizo na bumangon, at pinagtawanan siya ng mga lalaki sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng isang matandang lalaki. Tinanong din ng isa sa mga lalaki si Kagumi kung bakit hindi siya pumupunta sa dojo, at nag-aalangan siyang sinabi sa kanya na mahina siya sa palakasan. Sa kabilang banda, bumalik si Ayami sa kanyang silid at tiningnan ang larawan sa kanyang mesa, pati na rin ang kanyang uniforme sa dojo, bago matulog. Samantala, ipinagpatuloy ni Yuchi ang aralin sa dojo, at sa pagkakataong ito ay iminungkahi niya kay Washizo na magsanay ng sword swinging dahil napakalakas na niya. Hiniling niya kay Washizo na gumawa ng ilang push-up, ngunit nagreklamo si Washizo na masyadong basic ito. Gayunpaman, nang sabihin sa kanya ni Ibuki na mahalaga ang mga basic, agad siyang pumayag na gawin ito. Pagkatapos ay nagpa siya si Yuchi na sumama sa kanya sa pagsasanay dahil isa pa rin siyang estudyante. At habang humanga si Ibuki, nagalit si Washizo, iniisip na nagyayabang lang siya. Habang namimili sina Chihaya at Kagumi, biglang nagising si Ayami at narinig ang mga lalaki na nagpo-push up sa dojo. Matapos umabot sa 500, sumuko na rin si Washizo, ngunit nagpa siya si Yuchi na magpatuloy. Dagdag pa niya na parurusahan niya ang sarili dahil sa pagmamaliit kay Washizo sa pamamagitan ng paggawa ng doble sa kanyang routine, na 1,000. Hiniling din niya kay Washizo na magpahinga, ngunit tumanggi si Washizo na magpatalo at idineklara na gagawin niya rin ang katulad ni Yuchi. Habang nagsisimula silang muli, napadpad si Ayami sa dojo dahil sa kuryosidad. Nang gabing iyon, habang papalapit na si Jinjero sa lungsod, sina Kagumi at Chihaya ay nasa kusina, at napansin kung paano naging masigla ang dojo dahil kay Yuchi. Di nagtagal, naabot ni na Yuchi at Washizo ang 1,000 at tinapos ang pagsasanay. At habang nagdiriwang sila, dinalhan sila ng hapunan ng mga babae. Magkasama silang naupo para sa isang malaki at masiglang hapunan, at pinakain pa ni Ibuki si Washizo gamit ang sarili niyang mga kamay, na ikinatuwa niya. Nagpa siya rin si Ayami na pakainin si Yuchi dahil nanghihina na ang mga braso nito. At nang sabihin niyang masaya siya na dumating ito, tinakpan niya ang bibig nito dahil sa tuwa. Tuwang-tuwa rin si Ibuki na magkaroon ng masiglang kapaligiran sa dojo, ngunit walang nakakaalam na si Jinjero ay papunta na para sirain ang lahat. Pagkalipas ng ilang araw, inihayag ni Washizo na magkakamping siya sa dalampasigan bukas, ngunit nakita ni Turi ang paunawa at itinuro na ang biyahe ay ngayon. Samantala,
Naliligo si Ibuki sa sikat ng araw habang mukhang mas mainit pa sa araw. At inimbitahan din niya sina Tsubasa at Angela dahil hindi pa siya nakakapunta sa dalampasigan noon. Naiisip niya ang kanyang prinsipe na si Washizo na nagpapakita at nakikipaglaro sa kanya, ngunit binanggit ni Ibuki na inimbitahan si Washizo ngunit hindi siya sumama. Nang magmungkahi si Angela ng ilang pagsasanay sa dalampasigan, dumating si Yuchi na walang suot kundi isang tela ng leon. At habang gulat na gulat ang lahat, tiningnan ni Angela ng mabuti ang pangangatawan ng kanyang pangunahing tauhan at nagsimulang mabasa ang sarili. Sa isang kalapit na yate, kinuha ng lalaking nakamaskara at ng kanyang kapatid na babae ang magkapatid na Mizunagi upang tapusin si Yuchi habang wala na ang kanyang bantay. Samantala, nasa dressing room si Ayami at isinusuot ang kanyang swimsuit. Dahil sa pagkadismaya na ang kanyang mga plot armor ay hindi kasing laki ng kay Ibuki, sinubukan niyang maglagay ng ilang pad sa kanyang plot armor, ngunit lumabas ang mga ito at lumapag sa harap ng pinto, habang papasok si Yuchi upang magpalit ng maayos na swimsuit. Nang makita ang isang Ayami na walang suot sa kanyang plot, natarante si Yuchi, ngunit tinadyakan ni Ayami ang mukha nito at tumakbo palabas. Pagbalik sa dalampasigan, tinanong ng mga estudyante ng dojo si Ibuki tungkol kay Kagumi, ngunit nang malaman nilang nagpapalit pa rin siya, medyo nainip ang isa sa mga estudyanteng nagngangalang Masashi. Itinuro ng kanyang mga kaibigan na madalas magtanong si Masashi tungkol kay Kagumi at pinoprotektahan pa siya mula sa mga bully sa paaralan, ngunit namula ang lalaki dahil dito. Samantala, hinabol ni Yuchi si Ayami habang hawak ang kanyang mga pads, ngunit sinabihan niya itong iwan na lang siya. Nang makita ito, napagtanto ng magkapatid na Mizunagi na isa siyang talunan na maaari nilang tapusin anumang oras. Ngunit ang isang palihim na pag-atake ay labag sa kodigo ng kanilang pamilya, kaya dapat silang sumubok ng ibang bagay. Sa sandaling iyon, tinawag ng isa sa mga kapatid ang kanyang alagang agila at ipinadala ito sa Pangangaso upang subukan ang mga kakayahan ni Yuchi. Naramdaman ni Yuchi ang paparating na pag-atake at mabilis na tinalon si Ayami upang itaboy ito. Ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na nagbibigay ng buong hands-on na inspeksyon sa mga plot armor ni Ayami. Habang hinahampas niya ito sa mukha, naramdaman ni Yuchi ang ibon na papalapit kay Tsubasa, kaya mabilis siyang nakabawi at sinubukang hilahin ito palayo. Gayunpaman, hindi sinasadyang nahila niya pababa ang kanyang plot armor, kaya't pinalipad siya nito gamit ang isang suntok. Pagkatapos ay lumapag si Yuchi ng direkta sa pagitan ng mga plot armor ni Ibuki, ngunit bago pa niya maipaliwanag ang kanyang sarili, muling umatake ang ibon at itinulak ang mukha ni Yuchi sa kanyang plot armor. Pagkatapos nito, pinahirapan siya ni Ibuki dahil sa pagiging walang galang. Ngunit nagtataka si Angela kung ito ba ay isang agresibong ibon or sadyang ipinadala ng isang tao. Samantala, pinakain ng kapatid na Mizunagi ang kanyang ibon at napagpasyahan na si Yuchi ay mas malakas kaysa sa kanyang hitsura, kaya dapat silang magpatuloy ng may pag-iingat. Kalaunan, habang nahihirapang lumangoy si Yuchi, lumapit sina Ayami at Angela para tulungan siya. Ngunit nagsimula ito ng pagtatalo sa pagitan ng dalawa nang pareho silang tumawag ng pagkagusto sa kanyang rocket launcher. Pagkatapos ay pinagyabang ni Angela ang kanyang mga plot armor sa kanyang mukha, at ipinaalam sa kanya na hindi siya mananalo sa isang lalaki gamit ang maliliit na plot armor na meron siya. Sa huli, si Ibuki ang nagligtas kay Yuchi mula sa pagkalunod. Ngunit pagkatapos tumangala sa kanyang malaking plot armor, nagsimulang damyugo ang ilong ni Yuchi. Bilang tugon, itinulak ni Ibuki ang kanyang mukha sa ilalim ng tubig hanggang sa maalis ang dumi sa kanyang utak. Habang nanonood si Kagumi mula sa dalampasigan, inanyayahan siya ng lahat na sumama sa kanila, ngunit nanatili siyang tahimik, na nagudyok kay Masashi na ibunyag na nakaupo rin siya sa klase ng paglangoy. Pagkatapos ay inalok niya siyang turuan, ngunit nang tumanggi siya, tinanong niya kung ayos lang ba sa kanya na maging walang silbi sa lahat ng oras. Nasaktan nito ang damdamin ni Kagumi, kaya tumakbo siya papasok sa kagubatan dahil sa kahihiyan. Naisip ni Ibuki kung masyado ba niyang naspoil si Kagumi, ngunit sigurado si Yuchi na may dahilan kung bakit siya hindi pumapasok sa klase ng paglangoy. Gayunpaman, inako ni Masashi ang kasalanan at nangakong ibabalik siya habang tumatakbo siya papasok sa kagubatan. Di nagtagal, nawala si Kagumi sa kagubatan at nagsimulang maluha.
Ngunit nang aksidente siyang natapakan ng isang dalisdis, dumating si Masashi at pinrotektahan siya mula sa pagkabali ng kanyang mga buto. Gayunpaman, pareho silang natigil sa ilalim at nasaktan din ni Masashi ang kanyang braso. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata at nang gawin niya iyon, nakakita siya ng isang tela na nakabalot sa kanyang braso. Dahil walang paraan pataas, sinimulan nilang galugarin ang butas, hindi alam na ito ay isang patibong na inilagay ng magkapatid na Mizunagi. Habang naghihintay ang iba sa dalampasigan, biglang namuo ang maitim na ulap sa buong isla. Kaya iminungkahi ni Yuchi na maghiwa-hiwalay sila at hanapin sina Masashi at Kagumi. Pagkatapos ng ilang paghahanap, nabigo silang matagpuan ang dalawa at nagsimula na ring umulan. Kaya nakaramdam ng pagkakasala ang magkapatid dahil hindi nila binigyan ng sapat na atensyon si Kagumi. Sinabihan sila ni Yuchi na batiin si Kagumi ng may ngiti or mag-aalala ito. At isiniwalat ni Angela na nakahanap siya ng butas. Pagkatapos, nadulas siya at direktang bumagsak sa ibabaw ni Yuchi, na ikinagalit ni Ibuki at Ayami. Sa kuweba, nagsimulang umiyak si Kagumi at sinisi ang sarili, ngunit humingi ng tawad si Masashi sa kanya dahil sobra ang sinabi nito. Idinagdag din niya na hindi niya siya maaaring iwanang mag-isa at gusto lang niyang tumulong, at ito ang ikinatuwa niya. Nangako siyang tuturuan niya itong lumangoy para hindi siya pagtawanan ng iba. Ngunit bago pa siya makasagot, nakita nila ang ilaw sa dulo ng kuweba, na pagkamalan nilang ito ang labasan. Tumakbo palabas si Masashi, ngunit nadulas sa gilid at nagsimulang sumabit sa isang sanga ng puno. Nang sandaling iyon, dumating ang iba pang miyembro ng squad, ngunit hindi na nakatiis si Masashi at nahulog sa tubig. Agad na tumalon si Yuchi para habulin siya, at ang kanyang pagiging walang pag-iimbot ay humanga kay Ibuki, ngunit napagtanto nilang hindi nga pala siya marunong lumangoy. Nang sandaling iyon, dumating ang magkapatid na Mizunagi sakay ng mga jetboard at nakipagdulo kay Yuchi. Napansin ni Angela na ang kanilang estilo ng bangka ay maaaring maging problema dahil sinasabing nalunod nito ang hindi mabilang na mga sundalo sa mga labanan sa dagat. Pagkatapos ay inihagis niya ang espadang kahoy kay Yuchi. At habang nakikipaglaban siya sa mga magkapatid, nalulunod pa rin si Masashi, na nag-udyok kay Kagumi na habulin siya. Mabilis niya itong hinayla palabas at pagkatapos ay inihagis ang espada kay Yuchi, ngunit ang mga magkapatid ay nagpatawag ng isang buong tsunami patungo sa kanya. Matapos madurog si Yuchi sa ilalim ng tubig, idineklara ng magkapatid ang kanilang panalo, ngunit biglang sumulpat si Yuchi at ginamit ang kanyang estilo ng espada para lumikha ng buhawi. Pagkatapos ay hinaluan niya ito ng ibang pamamaraan at tinalo ang parehong magkapatid gamit ang isang malakas na atake, na nag-iwan sa mga babae sa gulat. Pagkatapos ay binigyan siya ni Kagumi ng singsing na pampabuhay para hindi siya malunod, at napagtanto ng magkakapatid na kayanan niyang lumangoy mula pa sa simula. Lingid sa kanilang kaalaman, ang lahat ng ito ay inayos ng lalaking nakamaskara na gustong i-record si Yuchi at pag-aralan ang kanyang mga galaw. Kalaunan, habang pinapatuyo ni Ibuki ang buhok ni Kagumi, nagpasalamat si Yuchi sa pagliligtas sa kanya at kay Masashi. Pagkatapos ay hiniling ni Ibuki sa kanya na alisin ang kanyang damit at magsuot ng tuyong damit, ngunit sinimulan ni Kagumi na hilahin hanggang sa maging masira ang damit. Pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak, na nagpapakita na gusto niyang maging kasing patag tulad ni Ayami ngunit ngayon ay tumubo na ang mga plot armor, at iyon ang dahilan kung bakit ayaw niyang lumangoy. Nang gabing iyon, habang nagsasaya ang lahat sa dalampasigan, nakarating sina Washizo at Turi sa istasyon ngunit nalaman nilang nakaalis na ang lahat ng tren. Pagkalipas ng ilang araw, papunta na si Washizo sa dojo dala ang isa pang sulat ng pag-ibig para kay Ibuki, umaasang sa wakas ay may pagtapat na niya ang kanyang nararamdaman dito. Nang sandaling iyon, dumaan ang ilan sa kanyang mga kaklase at natakot nang makita siya dahil itinuturing pa rin siyang pinakamalakas na delinkwent sa lungsod. Nakita nila ang isang matandang lalaki na nagtatanong ng direksyon at nag-alala na baka gabayan siya ni Washizo papunta sa bahay ng ilang talunan, na tinatawag ding morgue. Gayunpaman, tinulungan ni Washizo ang matandang lalaki at pagkatapos ay umalis kasama si Turi, na naguluhan ang mga lalaki. Samantala, tumungo si Washizo sa lokal na tindahan para bumili ng inumin, ngunit biglang kinuha ni Ayami ang parehong inumin na kukunin niya sana. Ito ay humantong sa isang tug of war sa pagitan ng dalawa.
Ngunit habang naghahadya si Ayami ng ilang mga insulto, pumasok ang iba pa niyang mga kaklase at nagulat nang makita siyang tiniis ang kalokohang ito. Kaya kinuha na nila siya ng litrato kasama si Ayami. Kalaunan sa dojo, inanunsyo ni Ibuki ang oras ng tanghalian at nagpa siya si Washizo na umamin sa kanya habang libre siya. Kinuha niya ang sulat, ngunit nang purihin siya nito dahil sa kanyang mahusay na footwork, nanlamig siya at itinago itong muli. Nang sandaling iyon, inabutan siya ni Turi ng regular na inumin at agad nitong ipinaalala sa kanya na ninakaw ni Ayami ang paborito niyang inumin sa tindahan. Tumingin siya at nakita si Ayami na may hawak na tuwalya para kay Yuchi dahil kanina ay sinabi sa kanya ni Chihaya na ang ganitong bagay ay tiyak na magpapasando sa kanya sa isang talunan na tulad ni Yuchi. Sa una, namula siya ng husto, ngunit nang tanungin ni Yuchi kung ayos lang siya, naging malupit siya para itago ang kanyang kahihiyan at inaboy ang kamay sa tuwalya, sinabihan siyang panasan ang pawis sa kanyang nakakadiring mukha at umalis sa kanyang paningin. Nang makita ito, nagsimulang umiyak si Yuchi, iniisip na kinamumuhian siya ni Ayami, at lumuhad naman si Ayami sa sulok dahil sinayang niya ang isa pang pagkakataon. Napansin ito ni Washizo at tinanong siya kung ano ang sinusubukan niyang gawin, ngunit sinabihan niya itong tumahimik at iwanan siya. Tumalikod ang lalaki para umalis, ngunit nang aksidente niyang mahulog ang love letter sa mga kamay nito, mabilis niya itong pinunit at binaba, nagmakaawa na kalimutan na niya ang nakita. Sa sandaling iyon, binisita ni Tsubasa ang dojo para maghatid ng pagkain, at ang makita silang nasa default na posisyon ay ikinalungkot niya. Kalaunan habang kumakain, napansin ni Ibuki na wala si Tsubasa, kaya nangako si Yuchi na bibisita sa kanyang restoran at babayaran siya para sa pagkain. Pagkatapos lang, napansin ni Masashi na naubusan na ng juice si Kagumi, kaya binigyan niya ito ng sarili niyang bahagi habang namumula. Pagkatapos noon, sinimulan ng mga lalaki na hilingin kay Washizo na hatiin ang kanyang pagkain, ngunit nang itulak niya sila tulad ng isang normal na tao, napansin ni Yuchi na nawala na ang kanyang mga marahas na ugali. Nabanggit din ni Ibuki na hindi na lumiliban si Washizo sa paaralan or sa dojo, kaya idinagdag ni Chihaya na si Washizo ang dating pinakamalakas na lalaki na sumire sa Skull Union, na siyang pinakamaimpluwensyang grupo ng mga delinquent. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng sandaling pagmumuni-muni si Washizo, at ang napapaligiran ng mga taong masigla sa paligid niya ay nagpaisip sa kanya na talagang lumalambot na siya. Samantala, ikinulong ni Tsubasa ang sarili sa kanyang silid at nagsimulang umiyak, at ayaw pang ang papasukin si Angela. Di nagtagal, dumating si Yuchi at hinahanap siya at sinabi kay Angela na masarap ang pagkain, na ikinamula niya. Maya-maya, may mga dumating na customer, kaya nagpa siya si Yuchi na umalis, ngunit tumigil siya nang marinig niya silang nag-uusap tungkol kay Washizo. Napagtanto niya na ang mga lalaking ito ay mula sa Skull Union, at plano nilang gamitin ang malambot na bahagi ni Washizo para mag-higanti. Samantala, pinauwi na ni Ibuki ang lahat, ngunit naiwan si Turi dahil kailangan ni Chihaya ang tulong niya sa isang bagay. Kasunod nito, tumungo si Ayami sa dojo para maglinis, ngunit dumating ang mga lalaki mula sa Skull Union at dinukot siya. Kalaunan, kinaladkad nila siya sa harap ni Washizo, na nagmukhang nalilito, kaya ipinakita sa kanya ng mga salarin ang isang larawan na kinuha nila sa kanilang telepono, inakala nilang magkasintahan sila. Sinabi ni Washizo na hindi niya kailanman liligawan ng isang blonde na katulad niya, kaya sinimulan ng pinuno ng Skull Union na sakalin si Ayami para akitin siya sa galit. Nagbanta pa nga siyang gagawin ang pareho sa ibang mga babae sa dojo kung hindi niya hahayaang pahirapan siya. Kaya, nakatayo roon si Washizo at tinatanggap ang lahat ng suntok para protektahan si Ayami at ang iba pa. Habang pinapahirapan siya, kinutya siya ng pinuno sa pagsasabing nanghina na siya ngayon dahil mayroon na siyang paprotektahan. Ipinaalala nito kay Washizo na dati siyang nag-iisang lalaki noon na pinapahirapan ang kahit sino, ngunit sa paglipas ng panahon, nakahanap siya ng mga taong nagmamalasakit sa kanya at nanghina hanggang sa punto na hindi niya maprotektahan kahit isang babae. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Yuchi mula sa kung saan at inatake ang mga tulisan na umaatake kay Washizo. Pagkatapos ay pinagbantaan niya ang pinuno na bitawan si Ayami, ngunit dinobol ng lalaki ang kanyang pahayag na nanghina si Washizo dahil mayroon na siyang mga taong aalagaan. Gayunpaman,
ipinakita ni Yuchi sa lalaki na nakatayo pa rin si Washizo pagkatapos ng maraming pagpapahirap, at ginawa niya iyon dahil gusto niyang protektahan ang mga taong pinapahalagahan niya. Tinamaan nito ang puso ni Washizo, kaya't sa wakas ay naikuyom niya ang kanyang kamao at nagpas siyang sumama kay Yuchi sa pagpapahirap sa mga talunan na ito. Matapos silang lahat ay bumagsak, inuppercut nila ang ulo ng pinuno at sinira ang kanyang telepono para hindi niya magamit ng mali ang mga larawan. Sinabi ni Yuchi kay Washizo na isa siyang mahusay na tao na tumutulong sa kanyang mga kaibigan at nagbigay ng kamay ng pakikipagkaibigan. Bago pa man ito tanggapin ni Washizo, tumakbo papasok si Ibuki at agad siyang naging isang talunan. Napansin nila na nakaupo si Ayami na walang plot armor cover, na nagdulot ng pagdurugo ng ilong ni Yuchi, dahilan para pahirapan siya ni Ibuki. Nagselos si Washizo nang makita ito, kaya tumakbo siya palayo, sinasabing hindi niya kailanman magiging kaibigan si Yuchi. Gayunpaman, hinabol ko ito at binigyan siya ni Ayami ng tuwalya para panasan ang kanyang mga sugat. Ngunit alam ni Washizo ang tunay na nararamdaman ni Yuchi at sinabihan siyang ibigay ito kay Yuchi. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad at nakasalubong si Turi habang nasa daan, na nataranta matapos makitang may pasa ito. Gayunpaman, sinabi ni Washizo na wala lang iyon. At nang sa wakas ay ibigay ni Ayami ang tuwalya kay Yuchi, inamin ni Washizo na hindi naman masama ang pagkakaroon ng mga kaibigan. Pagkalipas ng ilang araw, tinulungan ni Ibuki ang kanyang mga estudyante na ayusin ang kanilang porma, at tuwang-tuwa si Washizo na maging bahagi nito. Nang makita ang kanyang trabaho, sinimulan niyang isipin na pahirapan si Yuchi at makuha ang loob nito, ngunit hinampes siya ni Yuchi sa ulo at bumalik sa realidad. Nagtataka kung bakit hindi siya personal na tinuturuan ni Ibuki, nagsimula siyang umiyak at tumakbo palayo, dahilan para isipin ni Yuchi na isa siyang masamang guro. Sa labas, hinugasan niya ang kanyang mukha, nagtataka kung bakit ang isang delinkwenteng tulad niya ay nagsimulang mag-atubiling. Kaya, nagpa siya siyang tapusin na ito. Sinabi niya ng malakas na gusto niya ito para sa pagsasanay, ngunit nakita niya si Ayami na nakatayo sa likuran niya. Nagulat siya at tinawag siyang chismosa bago tumakbo palayo, ngunit itinuro ni Turi na malamang inakala niyang umaamin ito sa kanya sa halip na kay Ibuki. Samantala, natarante si Ayami, iniisip na gusto siya ni Washizo, at ito ang unang pagkakataon na may pumili sa kanya kaysa kay Ibuki. Kalaunan sa dojo, nalulumbay si Yuchi sa nangyari kanina, kaya hiniling ni Ibuki kay Ayami na turuan si Washizo. Sa kabila ng matinding pamumula, tinanggap niya ang trabaho, ngunit nang subukang linawin ni Washizo ang hindi pagkakaunawaan, sinampal niya ito sa mukha. Nagsimula ito ng isang tunay na away sa pagitan ng dalawa, ngunit inakala ni Yuchi at Ibuki na nagpa-practice lang sila ng husto. Nang gabing iyon, matapos paalisin ni Ibuki ang lahat, nagreklamo si Washizo dahil sa hindi pag-amin sa kanya at aksidenteng pag-amin kay Ayami. Nang banggitin ni Turi na si Ayami ang may gusto kay Yuchi, nakakita si Washizo ng isang poster para sa isang paputok at natuwa dahil magagamit niya ito para makakuha ng sesyon mula kay Ibuki. Pagkalipas ng ilang araw, nakatagpo siya ni Washizo sa pagdiriwang, at natunaw ang kanyang puso nang makita niya ito na nakasuot ng isang yakuda. Pagkatapos lang, binanggit ni Chihaya na masyadong malaki ang pagdiriwang at lahat ng mga tindahan ay malayo sa isa't isa, kaya iminungkahi niya na maghiwalay ng pares. Lumabas na siya at si Turi ay nakagawa na ng maraming lote at plano nilang airig ang mga ito, kaya nakipagpares si Ibuki kay Washizo. Gayunpaman, kahit papaano ay nakipagtambol si Washizo kay Ayami habang sina Yuchi at Ibuki naman ang nagkagrupo. Nang harapin ni Washizo, galit na hinarap niya si Turi, humingi na lang siya ng tawad sa maling pag-uusap ng mga numero at umalis kasama ang kanyang grupo. Gayunpaman, inakala ni Ayami na niloko niya ang lahat para mapunta sa kanya at tinawag itong duwag. Habang nagsasaya si Yuchi, naalala ni Ibuki kung paano siya kumilos ng ganoon noong peke nilang date, at nag-init ang kanyang balakang. Tinanong niya ito kung maganda ba ang itsura niya, para lang tumangala at makitang nakatakas na si Yuchi sa kanyang tuwa. Lingid sa kanyang kaalaman, ang lalaking nakamaskara ay nasa festival din, at nang makasalubong siya ni Yuchi, agad niyang nakilala na ang lalaki ay isang martial artist. Matapos itong makumpirma, inalis ng lalaki ang kanyang maskara at nagpakilala bilang Ukyo, ngunit naaga ang atensyon nila nang maabutan siya ni Ibuki, na nagtulak kay Ukyo na magtago habang namumula.
Samantala, nagpa siya ang grupo ni Turi na bumisita sa isang pastry shop, ngunit nakasalubong nila ang nakamaskara na kapatid ni Ukyo, si Sakan, na namamahala ng isang tindahan sa festival. Samantala, si Tsubasa ay nasa backstage ng isang haunted house, at si Angela ay nakadamit bilang isang catgirl, na siyang kinahuhumalingan ninyong lahat ng mga talunan. Nang sandaling iyon, nakita nila si Ibuki sa labas, at nabalisa si Tsubasa sa pag-aakalang nandito rin si Washizo, dahilan para tumakbo ito palayo. Kasunod nito, muling nahiwalay si Yuchi kay Ibuki at napunta sa tabi mismo ni Sakan. Hiniling niya kay Yuchi na maglaro ng shooting kung saan kailangan niyang magpatamba ng mga bagay para mapanalunan ang mga ito, ngunit sa sobrang sama niya ay hindi niya nataman ang lahat ng kanyang mga tira. Naabutan muli ni Ibuki at sinubukang mapanalunan ang grand prize, ngunit ang kanyang tira ay umatras sa estatwa. Gayunpaman, gumamit si Saka ng isang panlilinlang para sadyang itapon ang grand prize mula sa stand, sinasabi sa kanila na nanalo sila ng libreng pamamasyal sa isang mainit na bukal. Samantala, nalungkot si Ayami dahil labis niyang pinaghirapan ang damit na ito para mapansin siya ni Yuchi, ngunit sa halip ay natigil siya sa isang nakakatawang karakter sa natitirang bahagi ng kaganapan. Matapos siyang sabihan ni Washizo na itigil ang pang-iinsulto sa kanya, tinawag niya itong duwag dahil sa paglalaro ng madumi dahil hindi siya kailanman mananalo kay Yuchi ng patas. Gayunpaman, sa wakas ay isiniwalat niya na ang pag-amin ay para kay Ibuki, at wala siyang halaga kumpara sa isang diyosa na tulad niya. Sa halip na makipagtalo tulad ng dati, tahimik na inamin ni Ayami na lagi niyang alam na may mali at humingi ng tawad dahil hindi siya kasing husay ni Ibuki. Nang sandaling iyon, dumaan si Yuchi at hinanap si Ayami, kaya sinabihan ni Washizo si Ayami na sumama sa talunan na iyon dahil iyon naman ang gusto niya. Gayunpaman, lumingon si Ayami na nanginginig ang katawan, at hindi maintindihan ni Washizo kung ano ang nangyayari sa kanya. Sa wakas ay naglakas loob siyang tawagan si Yuchi, ngunit bumalik si Ibuki sa huling segundo at pinagalitan ito dahil sa pag-iwan muli sa kanya. Nang makita ito, napansin ni Ayami na mas magaling si Ibuki kaysa sa kanya, kaya natural na susundan siya ni Yuchi. Dahil dito, napagtanto ni Washizo na mali ang sinabi niya, kaya yumuko siya upang humingi ng tawad at inamin na duwag siya. Tumanggi siyang manood mula sa gilid at hiniling kay Ayami na gawin din ang kanyang makakaya habang kinakaladkad niya si Ibuki palayo kay Yuchi. Hindi maintindihan ni Yuchi ang nangyayari, kaya hiniling niya kay Ayami na sumama sa kanya, at pumayag ito sa kondisyon na dalhin niya ang kanyang bag. Pagkatapos ay naglakad silang dalawa ng magkasama habang hawak ang isang dulo ng bag, at namula si Ayami dahil ito ay isang hindi direktang paraan ng paghawak ng kamay para sa kanya. Samantala, sa wakas ay tumigil sa pagtakbo si Washizo at lumingon upang makita ang isang multo na may depekto, ngunit kalaunan ay nalaman niya na hindi sinasadyang nahawakan nito ang kamay ni Tsubasa, na nagme-makeup para sa isang haunted house. Habang siya ay nagluluksa, dumating si Ayami upang lagyan ng asin ang kanyang sugat, ngunit inakala niyang umamin ito kay Yuchi, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay nakipagtalo siya rito tulad ng dati, at inakala ni na Yuchi at Ibuki na sila ay naging mas malapit. Pagkatapos ay sinabi ni Ibuki sa lahat na nanalo siya ng isang biyahe sa isang hot spring, hindi alam na ito ay isang setup mula kay Ukyo, na desperadong makaganti kay Ibuki. Pagkalipas ng ilang araw, nakarating ang grupo sa Hot Ring Resort at nagulat nang malaman na mas premium ito kaysa sa isang 5-star restaurant. Matapos pagmasdan ang tanawin, nagpa siya si Yuchi na maglakad-lakad, kaya nanatili ang mga babae upang tingnan ang hot spring. Nang yayain siya ni Chihaya na sumali, natarante si Yuchi at tumakbo palayo. Pagdating sa kagubatan, nakakita siya ng isang ardilya, at ipinaalala nito sa kanya ang lahat ng mga hayop at ang kanyang buhay sa bundok. Samantala, lubusang ginamit ng mga babae ang resort, at habang naglalaro ng table tennis, napagtanto nila na walang bisita ang buong resort maliban sa kanila. Doon din, nakuha ni Ayami ang panalong puntos, ngunit ginamit ni Ibuki ang kanyang martial arts upang iligtas ito, na nag-udyok kay Ayami na umalis dahil sa pagkadismaya. Sa gabi, nasisiyahan din si Yuchi sa mainit na bukal nang bigla siyang sumama kay Ukyo. Nang makilala siya ni Yuchi, nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga bagay-bagay, at sinabi ni Yuchi na nagsasanay pa rin siya upang maging isang tunay na mandirigma.
Ibinahagi rin niya na kasalukuyan siyang nakatira kay Ibuki, na may-ari ng isang dojo, kaya tinanong ni Ukyo kung paano niya napaamo ang kanyang munting rocket launcher gayong nakatira ito sa iisang bubong kasama ang mga babae. Inamin ni Yuchi na mahirap ito, ngunit tinatrato siya ng mga babae na parang pamilya, na nakatulong sa kanya na manatiling nakapokus. Gayunpaman, sinabi ni Ukyo na ang isang tunay na pamilya ay nagtutulungan, ngunit siya ay isang makasariling tao na nakatuon sa kanyang sariling pagsasanay. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yuchi na siya ay isang walang silbing tao habang nawawala siya sa kanyang harapan. Samantala, napadpad si Ayami sa isang aquarium sa resort, na sa tingin niya ay kakaiba. Kalaunan, sumama siya sa iba para sa hapunan at nalaman mula sa tagapag-alaga na wala silang mga bisita nitong mga nakaraang araw. Isiniwalat niya na dati ay may kulungan malapit sa resort, ngunit lahat ng mga bilanggo ay nababalitang naging multo. Kamakailan lamang, ang mga multong ito ay nagdudulot ng gulo, at dahil doon, ang mga bisita ay tumigil na sa pagdatangan. Pagkatapos kumain ng grupo, nilapitan ni Yuchi ang matandang babae at nangakong aalagaan ang mga nasabing multo bilang pasasalamat sa pagkain. Nang marinig ito, inalok ni Ibuki na sumama sa kanyang Ghostbusters quest. Dahil hindi alam na nakikinig lang si Chihaya, agad siyang nagsumbong kay Ayami, na nagkunwaring walang pakialam at sinabi rin sa sarili na hindi totoo ang mga multo. Gayunpaman, sinabi ni Chihaya sa kanya na ito ang perpektong pagkakataon para umakto siyang takot at yakapin si Yuchi. Ngayong natutokso na, hinabol ni Ayami ang kanyang gusto. Ngunit pagkaalis niya, napuno ng kulay rosas na hamog ang silid, na nagpatigil kay Chihaya. Lumabas na ang lahat ay kathang-isip lamang ni Ukyo at ng matandang babae, na gustong tukuyin si Chihaya. Pagkatapos ay ipinakita ng matandang babae ang kanyang sarili bilang si Sakan na nakabalat kayo, at nagpasalamat si Ukyo sa pagtulong sa kanya na i-swipe ang V-card ni Ibuki. Hindi alam ito, dumating sina Ibuki at Yuchi sa kuweba na dapat sana'y isang kulungan, ngunit pagpasok nila, nabasag ang sahig sa ilalim ng kanilang mga paa. Nang makabalik si Yuchi sa kanyang kinatatayuan, nawala niya si Ibuki ngunit natagpuan niya si Ayami sa ilalim, na umamin na naligaw siya at natakot. Nagpasalamat din siya sa pagliligtas sa kanya, ngunit namula si Yuchi dahil kadalasan ay napakaingay at nakakainis tulad ng iyong dating kasintahan. Kasunod nito, agad niyang niyakap si Yuchi. Ngunit nang sabihin ni Yuchi na kailangan nilang hanapin si Ibuki, namula siya at nagmakaawa dito na painitan ang kanyang vocal cord bago sila gumawa ng anumang bagay. Matapos siyang ibagsak pababa, sinabihan niya itong tingnan siya at inilantad ang kanyang mga plot armor, na nag-iwan sa lalaki na nalilito. Samantala, natagpuan ni Ibuki ang kanyang sarili sa ibang bahagi ng kuweba at nilapitan ni Ukyo, na nagsabing nasa sabik siyang makita ito. Gayunpaman, hindi siya nakilala ni Ibuki, at napaluhod siya nang mapagtanto niyang nabigo ang kanyang master plan. Para mas lumala pa, humingi siya ng tulong sa paghahanap kay Yuchi, kaya itinuro niya si Ayami, na gumagawa ng plano kay Yuchi. Naniniwala si Ukyo na magiging mahina siya at hahayaan niya itong tamaan, ngunit iniisip ni Ibuki na niloloko siya ng mga multo. Buong kumpiyansa niyang idineklara na hindi kailanman magmumukhang kakaiba si Ayami sa publiko. At noon din, itinulak ni Yuchi si Ayami, iniisip na niloloko siya ng isang multo. Sinabi rin niya na napakamahiyain ni Ayami at hindi niya kailanman gagawin ito, at idinagdag pa na hindi ganoon kalaki ang kanyang mga plot armor sa katotohanan. Nang marinig ito, pinahirapan siya ni Ibuki, ngunit pinuri rin siya sa pag-unawa na ang tunay na Ayami ay hindi magiging ganoon ka-showy. Pagkatapos ay sumama si Ayami kay Ukyo at tinanggal ang kanyang pagbabalat kayo upang ilantad si Sakan sa ilalim. Pagkatapos ay inispray niya ang parehong kulay rosas na gas sa kuweba, na agad na nagpatamba kay Ibuki at nagpalamig kay Yuchi sa kanyang kinatatayuan, na nagudyok kay Ukyo na muling ipakilala ang kanyang sarili bilang kasintahan ni Ibuki. Inakusahan din niya ito ng pagnanakaw sa pamilyang Ikaruga at pagbura sa mga alaala ni Ibuki, hindi tinanggap na hindi talaga siya nito naaalala, kahit na gusto niyang tapusin si Yuchi dito. Sinabihan niya itong bumalik sa bundok na kanyang pinanggalingan at nagsimulang maglakad palayo dala si Ibuki sa kanyang mga bisig. Gayunpaman, sumigaw si Yuchi na hindi niya hahayaang iuwi niya si Ibuki, kaya sinabihan siya ni Ukyo na bumalik sa bahay tuluyan upang malutas nila ang isyong ito tulad ng mga tunay na lalaki.
Hindi pa rin lubos na makagalaw, sumigaw si Yuchi bago kinuha ang kanyang espada at dahan-daang lumabas ng kuweba. Kalaunan, bumalik siya sa bahay tuluyan upang makahanap ng maskara sa pasukan, kaya nagsimula siyang maghanap ng mga babae ngunit inambush siya ni Hinagata. Bago pa man maproseso ng nanghihinang si Yuchi ang anumang bagay, pinakawalan ni Ukyo ang isang kawan ng mga asasin laban sa kanya, ngunit ginamit niya ang kanyang buhawi upang paliparin sila. Pagkatapos ay nakita niya si Ukyo na tumatakas, kaya hinabol niya ito hanggang sa aquarium, kung saan siya ay inatake ng Mizunagi Brothers. Sa kabila ng pagiging nasa kanilang nasasakupan, ginamit ni Yuchi ang kanyang storm technique upang talunin sila at ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap. Sa kalaunan ay natagpuan niya sina Chihaya at Kagumi na nakabulagta sa isang bangko, ngunit muli siyang inambush ng 12-dosenang mga asasin. Nanghihina pa rin, napaluhod si Yuchi nang magpakita si Jinjero at sinabihan ang lahat na hayaan siyang harapin ang talunan na ito. Pagkatapos ay binunot niya ang kanyang espada upang tapusin si Yuchi sa isang atake lamang, ngunit biglang nagpakita ang tunay na Ayami at inihulog ang lalaki sa tubig. Pagkatapos ay lumapit siya upang ipagtanggol si Yuchi, ngunit hiniling ng lalaki na iwan siya at protektahan ang kanyang mga kapatid na babae. Gayunpaman, nang ipaalala sa kanya ni Ayami ang sarili niyang moto na huwag sumuko, nabawi ni Yuchi ang kanyang kalooban at pinaslang ang mga asasin. Kasunod nito, nagmadali silang apat sa resort upang hanapin si Ibuki sa isang silid na nabura ang lahat ng kanyang mga alaala. Kinabukasan, bumalik ang pangkat sa dojo, ngunit nagkaroon ng pagbabalik sa dating personalidad si Ibuki at nagsimulang hanapin ang kanyang mga magulang. Matapos niyang makitang walang laman ang lugar, ipinaalala sa kanya ni Ayami na ang kanilang mga magulang ay nagsasanay at ang tanging tao rito ay sila at si Yuchi. Agad na inakala ni Ibuki na pumunta siya rito upang sirain ang dojo at inihampas ito sa pader. Pagkatapos ay naglibot siya upang hanapin ang kanyang mga magulang, at napagtanto ni Chihaya na ang pagbabalik ay maaaring nangyari dahil sa ilang gamot na ibinigay sa kanya ni Ukyo. Habang pinag-iisipan nilang dalhin siya sa doktor, nakita ni Ibuki ang proyektong sining ni Kagumi at nagsimulang umiyak sa dahil dito. Nang dumating si Ayami, naniwala si Ibuki na peke siya dahil ang Ayami na naaalala niya ay maikli at patag na parang mesa. Habang kinukuha ni Kagumi ang kanyang sirang proyektong sining mula sa sahig, tinanong ni Ibuki kung sino siya dahil dalawang kapatid na babae lang ang naaalala ni Ibuki. Hinawakan siya ni Kagumi para ipaalala sa kanya na magkapatid sila, ngunit binigyan siya ni Ibuki ng malamig na tingin at tinanong kung sino siya, na siyang ikinadurog ng puso ng kawawang babae. Pinagalitan ni Ayami si Ibuki dahil sa pagiging masama, ngunit biglang pumasok si Chihaya at ipinaalala na ang pag-iisip ni Ibuki ay bumalik sa panahong hindi pa ipinanganak si Kagumi. Pagkatapos ng pagagalit, nagsimulang umiyak si Ibuki at tumakbo palayo habang ikinulong ni Kagumi ang sarili sa kanyang silid. Kalaunan, lumapit si Yuchi kay Ibuki at nagbigay ng ilang salita ng pang-aaliw bago sinabi sa kanya na nawala na ang kanyang mga alaala at tutulungan niya itong mabawi ang mga ito. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay at hiniling kay Ibuki na sumama sa kanya, at atubili niyang hinawakan ang kamay nito. Samantala, nalaman ni Tsubasa mula kay Angela na bumaba ang personalidad ni Ibuki, kaya agad siyang umalis upang tingnan ang kalagayan nito. Pagkatapos, gumawa si Angela ng ilang kalkulasyon upang makita kung nasaan na sila sa pera, ngunit binisita siya ng isang pamilyar na tao. Pagka-uwi, kumain si Ibuki kasama ang iba, ngunit nang matapen niya ang ilan sa sopas, kumuha si Kagumi ng tissue at nagsimulang punasan ang mesa. Pagkatapos, inasikaso ng bata ang mga pinggan at tinanong si Chihaya kung gagaling pa ba si Ibuki. Kalaunan, sumama si Ayami kay Yuchi pagkatapos niyang ihiga si Ibuki sa kama, at sinabi niya rito na inaangkin ni Ukyo na siya ang kasintahan ni Ibuki. Inaangkin niya na wala siyang alam tungkol dito, ngunit sigurado si Yuchi na hindi nagsisinungaling si Ukyo. Hindi niya maintindihan kung bakit siya binigyan ni Ukyo ng gamot, ngunit sa anumang kaso, kailangan nilang hanapin si Ukyo at ibalik sa normal ang kalagayan ni Ibuki. Pagkatapos ay tinanong siya ni Ayami kung ano ang gagawin niya kung sakaling ikasal si Ibuki kay Ukyo, umaasang magagamit ito bilang pagkakataon para umamin dito. Gayunpaman, nagsimula siyang kabahan at umalis. Kinabukasan,
tinuruan ni Ibuki ang kanyang mga estudyante ngunit nauwi sa matinding pagpapahirap dahil sa kanyang kondisyon, kaya humingi ng tawad si Yuchi sa kanila at pinauwi sila. Pagbalik niya sa dojo, sinigawan ni Ayami si Ibuki dahil sa paglampas sa inaasahan at nalaman niyang muntik nang tapusin ni Ibuki si Chihaya gamit ang gunting. Habang pinipigilan siya ni Chihaya, biglang pumasok si Yuchi, hiniling kay Ibuki na huwag maglaro ng matutulis na bagay at humingi ng tawad. Gayunpaman, nagalit si Ibuki, nagtanong kung bakit siya pinapagalitan ng mga estranghero sa sarili niyang bahay at sinabihan ang lahat na lumabas. Pagkatapos noon, dumating si Ukyo sa pinto kasama ang kanyang kapatid na babae, at agad siyang hinawakan ni Yuchi sa kwelyo. Kalaunan, isiniwalat ni Saka na siya lang ang may lunas sa kondisyon ni Ibuki, at hindi niya ito ibibigay sa kanila kung magre-report sila sa pulisya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Ukyo na ang gamot na ibinigay kay Ibuki ay dapat sana ay makapagpabalik sa kanya sa kanyang pinakamasayang yugto, at dahil kumikilos na siya na parang isang batang babae ngayon, nangangahulugan ito na hindi siya masaya sa loob ng mahabang panahon. Samantala, sinimulan ni Ibuki ang pagsunod sa isang pusa sa labas habang papasok sina Washizo at Turi para sa kanilang klase. Nakita nila itong umiiyak sa harap ng gate, at nang sabihan siya ni Washizo na pumasok sa loob, niyakap niya ito at sinabing ayaw niyang umuwi. Pagkatapos ay sinabihan niya si Washizo na dalhin siya sa ibang lugar, at agad na sinunggaban ng lalaki ang pagkakataon. Sa loob, kinumpirma ni Washizo sa lahat na hindi magandang tumira si Ibuki dito, at dapat nila itong hayaang isama siya palayo. Nang magtalo si Ayami na hindi niya narinig ang tungkol sa kanilang engagement, isiniwalat ni Washizo na ito ay dahil personal na napagdesisyonan ito. Idinagdag din niya na ang antidote ay aabutin ng ilang buwan upang makumplito, at nangako siyang aalagaan ang lahat sa panahong iyon. Pagkatapos ay naglabas siya ng ilang mga katulong at gwapong butler para sa dojo upang suhulan ang magkakapatid. Samantala, dinala ni Washizo si Ibuki sa palaruan, kung saan gumawa siya ng mga kastilyong buhangin kasama niya. Napansin niya at ni Turi na kakaiba ang kinikilos ni Ibuki, at iminungkahi ni Turi na pumunta sila sa dojo upang malaman. Nang humarap si Washizo para pigilan siya, hinawakan ni Ibuki ang kamay niya at magalang na hiniling na huwag siyang iwan. Pagbalik sa dojo, habang ang magkakapatid ay tumatanggap ng maharlikang pagtrato, kinausap ni Ukyo si Yuchi ng pribado, inakusahan ito ng pakikialam sa mga alaala ni Ibuki. Inakusahan din niya si Yuchi ng pagnanakaw sa mga magkakapatid, kaya nag-ayos siya ng hiwalay na lugar para dito. Nang sandaling iyon, nagpakita si Angela at tinanong siya kung gusto niyang sumali sa dojo nito, at idinagdag ni Washizo na papendohan niya ito kung papayag si Yuchi. Sa mahirap na pagpiling ito, umalis si Washizo at ang kanyang mga katulong sa dojo pagdating ni Turi. Samantala, nilapitan ng isang butler si Ibuki sa palaruan at pinilit siyang sumama sa kanya. Ngunit nang subukang iligtas siya ni Washizo, pinatumba siya ng butler gamit ang isang taser. Pagkatapos ay napilitan si Ibuki na pumasok sa kotse at pinatumba gamit ang isang gamot, habang nakapagdesisyon na si Yuchi at sinabi sa magkakapatid na sasali siya sa dojo ni na Angela at Tsubasa. Kahit nasaktan, umakto si Ayami na parang isang tipikal na sundeer at sinabihan itong maglakad-lakad. Napansin niya na nawawala si Kagumi at natagpuan niya itong umiiyak sa kanyang silid habang hawak ang proyektong sining na tinulungan ni Ibuki na ayusin. Nang makitang umiiyak ito para sa kanyang kapatid, hiniling ni Yuchi kay Angela na bigyan siya ng isa pang araw dahil gusto nitong gumawa ng huling pagtatangka na ibalik si Ibuki. Nang makita ang kanyang determinasyon, sumama silang tatlo sa kanyang misyon, habang si Tsubasa ay may dalang isang Washizo na natamba sa kanyang likod. Samantala, natatawa si Saka na nagsinungaling si Ukyo tungkol sa mga epekto ng gamot upang manipulahin ang magkakapatid. Kalaunan, pinapanood siya ni Ukyo na natutulog, natuwa na nagtagumpay siya sa kanyang misyon. Gayunpaman, nagsimulang tumawag si Ibuki ng mga pangalan habang natutulog, kabilang ang kay Yuchi, na labis na ikinadismaya ni Ukyo. Di nagtagal, narating ng grupo ang tirahan ni Ukyo, ngunit ang lugar nito ay napapalibutan ng tubig, at walang tulay na patungo rito. Gumawa si Yuchi ng bolsa gamit ang kanyang mga kasanayan, at lahat sila ay sumakay dito upang makarating sa tirahan. Nakita ito ni Sakan at agad na ipinaalam kay Ukyo, kaya hiniling niya kay Sakan na itaboy sila. Samantala,
nakarating ang grupo sa tirahan at palihim na pumasok, para lamang makarating sa harap ni Sakan. Sinabihan niya itong pumunta sa ibang araw dahil ikakasal si Ukyo kay Ibuki ngayon. Ngunit nang magpumilit ang grupo, tinawag ni Sakan ang kanyang mga katulong upang tapusin sila. Habang nagpapaulan ng bala ang mga katulong, ipinagtanggol ni Yuchi ang magkakapatid sa pamamagitan ng pag-iwas sa kanilang lahat. Kaya, sinubukan ni Sakan na patumbahin sila gamit ang kanyang hamog. Gayunpaman, ginamit ni Yuchi ang kanyang windburst attack upang pigilan ang kanyang mga plano bago hinawakan ang kanyang braso at hiniling na ibalik si Ibuki. Nanawagan siya sa kanyang pagkatao sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na siya rin ay kapatid ng isang tao. Ngunit sinampal siya ni Sakan sa mukha, na isiniwalat na ang kanyang kapatid ay kinuha mula sa kanya noong unang panahon. Pagkatapos ay umatras siya at hinamon si Yuchi na puwersahang bawiin si Ibuki, na iniwan ang lalaki na walang ibang pagpipilian. Habang umuusad ang pangkat, naharap nila ang isang buong hukbo ng mga butler, ngunit ginamit ni Yuchi ang kanyang mga teknik sa espada upang talunin sila. Ginampanan din ni Ayami at Chihaya ang kanilang papel, ngunit patuloy lamang ang pagdating ng mga butler. Kalaunan, natamba si Yuchi at napalibutan. Ngunit nang tila nawala na ang lahat ng pag-asa, gumawa si Washizo ng isang engranding pagpasok at iniligtas siya. Sumali rin si Tsubasa sa kanila sa pakikipagsapalaran. At nang magpadala si Saka ng higit pa sa kanyang mga tauhan patungo sa kanila, nagsimulang mag-alala si Washizo. Gayunpaman, inihagis ni Turi ang mga sandata patungo kay Washizo at tila sinuportahan din ni Angela si Tsubasa. Sa sandaling tila normal na ang mga bagay-bagay, winasak ni Sakan ang tulay sa kalahati, na naghiwalay kina Washizo, Tsubasa, at Angela mula sa iba. Nang sila ay naabutan ng mga gwardya, inalis ni Angela ang plot armor ni Tsubasa at inactivate ang kanyang raid boss mode, na nagpapahintulot sa kanya na sirain silang lahat ng mag-isa. Samantala, ang iba ay pumasok sa loob, ngunit nauwi sa isang dead end. Kaya, ginamit ni Chihaya ang kanyang bulok na pag-iisip na parang anime para mahanap ang daan. Kasunod nito, naalala ni Ukyo kung paano siya umibig kay Ibuki noong una niya itong nakita. Mas malakas ito kaysa sa kanya sa martial arts. Kaya, nangako si Ukyo na lalakas pa at hiniling sa kanya na hintayin siya, na sinang-ayunan naman niya. Ngayong mas malakas na siya, handa na siyang pakasalan si Ibuki. Ngunit naniniwala si Saka na hindi ito ang tamang paraan para gawin ito. Nang marinig ito, nagalit si Ukyo, iniisip na tutol siya sa kasal na ito, ngunit sinabi niya na paparating na ang kanilang mga kaaway at mas mabuting ay reschedule na lang ito. Gayunpaman, desperado si Ukyo na makakuha ng isang makakasesyon ngayong gabi. Kaya, iginiit niyang pakasalan si Ibuki ngayon din. Doon din, nagpakita ang grupo at hiniling na isuko niya si Ibuki. Ngunit inaangkin ni Ukyo na siya lamang ang makakapagpasaya kay Ibuki. Sinabi ni Yuchi na hindi niya kailanman sinabi na mapasaya niya ito dahil kahit alam niyang magiging masaya lamang si Ibuki sa piling ng pamilya nito. Ang kanyang mga salita ay tumatatak sa damdamin ni Sakan at Ibuki. Kaya mabilis na nakatakas si Ukyo at iniwan ang paghaharap ng samurai kay Sakan. Sinabi sa kanila ni Saka na hindi siya kailanman gagawa ng panlunas dahil ang kaligayahan ni Ukyo ang pinakamahalaga sa kanya, ngunit napansin ni Ayami na umiiyak siya. Dagdag pa ni Yuchi na kahit si Sakan ay napagtanto na mali ang kanyang kapatid, at sinabi sa kanya ni Chihaya na hindi siya kailanman magiging masaya sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa kanyang sarili. Dahil dito ay napaluhod siya, at nagmakaawa siya kay Yuchi na pigilan ang kanyang kapatid. Sinundan ni Yuchi si Ukyo sa tumataas na plataporma sa bubong ng gusali at hinamon ito sa isang tunggalian tulad ng isang tunay na martial artist. Ipinaalala nito kay Ukyo kung paano siya naligaw sa paghabol ng pera. Kaya tinanggap niya ang tunggalian ni Yuchi at ipinakita ang kanyang napakalakas na Dragon Flash attack. Sinagot ito ni Yuchi sa pamamagitan ng isang atake at sa sandaling iyon, nagkaroon ng malaking respeto si Ukyo kay Yuchi. Dahil sa epekto ng atake, nabawi ni Ibuki ang kanyang mga alaala, ngunit nabasag ang bubong at nagsimula siyang mahulog. Habang tumatalon ang lahat kasunod niya, tumalon pababa si Yuchi at ginamit ang kanyang espada upang lumikha ng buhawi na siyang pumipigil sa kanilang pagbagsak. Nang bumalik sa normal si Ibuki, ipinakita sa kanya ni Kagumi ang kalahating sirang proyekto sa sining, at nangako siyang aayusin ito pagka-uwi nila.
Pagkalipas ng ilang araw, bumalik sa normal ang lahat, at nagpadala si Yuchi ng liham sa kanyang ama na nagsasabi sa kanya na gusto niyang manatili rito ng mas matagal upang matuto siya ng mga bagong bagay mula sa mga ito.